Isang kriminal na ipinadala sa bilangguan. Pero napakayabang niya, kaya bakit kahit ang prison warden ay nagpakita sa kanya ng ganoong paggalang? Ang pangalan ng lalaking ito ay Johan, isang dating doktor sa Seoul Hospital. Nasentensyahan siya ng kulungan dahil sa paggamit ng gamot ng walang pahintulot na naging sanhi ng pagkamatay ng isang pasyente. Gayunpaman, hindi niya naisip na mali ang kanyang ginawa. Huwag magpaloko sa kanyang gwapong anyo. Talagang tinuturing siyang baliw ng mga tao. Nagtatahi siya ng mga sugat nang hindi gumagamit ng anumang gamot. Isang serye ng mga makapangyarihang aksyon na nagpasindak sa ibang mga bilanggo. Iginagalang siya ng lahat bilang kanilang pinuno. Ang nagpasikat sa kanya ay may nailigtas siya habang nasa kulungan. Ang doktor sa bilangguan ay isang intern na, nang makita ang mga sintomas ng pasyente, agad na tumalikod at tumakbo palabas upang tumawag sa ospital. Kailangang lumabas ang grupo ng mga warden para makahanap ng solusyon. Kakaalis pa lang nila nang may pumasok sa infirmary. Pumunta siya sa bedside. Sa isang sulyap, alam niyang nahihirapang huminga ang pasyente dahil sa panloob na pagdurugo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng simpleng pagdidisimpekta, nakita niya ang tamang lugar sa dibdib ng pasyente. Kumuha ng syringe, ipinasok ito sa katawan ng pasyente at pinatuyo ang lahat ng namuong dugo sa kanyang dibdib. Ang sitwasyong ito ay larong pambata para kay Johan. Hindi nagtagal, ang pasyente ay wala sa panganib at nagising. Pagkatapos, mahinahon siyang lumabas at ipinagpatuloy ang kanyang mga tungkulin sa paglilinis. Nang magmadaling bumalik ang grupo ng mga warden, nakita na lamang nila ang numero ni Johan sa kanyang dibdib. Ang kanyang presensya ay parang isang Diyos sa bilangguan. Nagtakbuhan ang lahat ng doktor sa bilangguan sa takot sa kakayahan ni Johan. Ngayon ang unang araw para kay Dr. Shiyang. Biglang bumagsak sa lupa ang isang matabang lalaki. Nagmamadaling lumapit si Shiyang para tingnan siya. Kahit na alam niyang may nabara sa lalamunan ang matabang lalaki habang kumakain, at nakakain din ng expired na sausage sa gabi, hindi pa rin niya matukoy ang problema. Biglang isang boses ang umalingaw mula sa karamihan. Boses lang ang maririnig pero hindi ang tao. Bigla siyang nakita ng warden na sumusunod sa direksyon ng nakatutok na daliri. Lahat ay nagmamadaling gumawa ng paraan. Nakatayo pala si Johan sa malapit. Kung nasaan siya, may pag-asa. Para bang siya ang modern-day living Buddha. Sa sandaling ito, tinanong siya ni Shiyang kung ano ang dinaranas ng pasyente. Panunuya ni Johan kay Shiyang habang kinukumpirma ang sarili niyang paghuhusga. Mahinahon niyang sinabi na ito ay dahil nabutas ng buto ng isda ang trachea, kasama pa ang expired na sausage na may dalang bakterya at nagdulot ng impeksyon, na humantong sa pamamaga, nakaharang sa trachea, na nahihirapang huminga. Sa sandaling iyon, biglang naintindihan ni Shiyang, para siyang itinuro ng isang matalinong lalaki, at siya ay naliwanagan. Sinabihan ni Johan si Shiyang na maglagay ng tube sa paghinga para sa pasyente, para tulungan siyang huminga. Malinaw, si Shiyang ay intern pa rin at hindi pa nakakagawa ng praktikal na pagsasanay na, tulad nito dati, kaya hindi niya alam kung saan magsisimula. Tumabi sa kanya si Johan, hawak ang kamay niya at ginabayan siya kung paano ito gagawin. Nalampasan ni Shiyang ang kanyang psikolohikal na hadlang at matagumpay na naipasok ang tubo. Sa paghinga, ang pasyente ay unti-unting nakakuha ng mga palatandaan ng buhay. Sa sandaling iyon, lahat ay nakahinga ng maluwag. Kahit na ito ay mapanganib, si Shiyang ay nagligtas ng isang tao. Nang masayang magpasalamat siya kay Johan, mahinahon niyang itinulak ang kanyang kariton at umalis. Dumating siya ngunit hindi siya nanatili. Ang natitira ay ang alamat tungkol sa kanya. Nang ilipat ang pasyente sa isang mas malaking ospital, sinabi ni Shiyang sa doktor ang eksaktong sanhi ng sakit. Sa sandaling ito, labis na nagulat ang doktor. Sa sandaling ito, pumunta si Youngbo upang magpatingin sa doktor. Akala ng lahat ay nagpapanggap siya ng isang sakit. Nang kaharap ang babaeng doktor, sinabi na lang niya na masakit ang tiyan niya. Hindi ito masyadong sineryoso ng intern na si Dr. Shiyang. Sa pag-aakalang ito ay isang banayad na sipon. Ganap na hindi pinapansin ang pantal sa kanyang mga kamay at paa. Nakatakda siyang palayain sa isang linggo. Masaya siyang pumunta para pasalamatan si Johan. Ngunit sinabi ni Johan na patay na siya bago siya palayain. Saglit na natigilan si Jungbo. Mas alam pala ni Johan ang kanyang sakit kaysa kay Shiyang. Kinabukasan, pinuntahan ni Johan si Shiyang at sinabi sa kanya ang tungkol sa patolohiya ni Jungbo. Hindi lang mataas ang lagnat at pananakit ng tiyan, natatae, nagsusuka, pantal sa kamay at paa, lagnat at pagpapawis. Direkta niyang tinanong kung posible bang carpal tunnel syndrome ito. Si Shiyang ay hindi kumbinsido, sinabi na ito ay isang problema lamang sa balat. Sa karamihan ito ay acute appendicitis. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Johan si Shiyang na ilipat si Jungbo sa isang mas malaking ospital. Natahimik si Shiyang sa hindi makatwirang mga salita ni Johan. Walang kagamitan dito para suriin si Jungbo. Paano siya magiging kumpiyansa? Sabi ni Shiyang, scanner ba ang mga mata mo? At sa katunayan, ang kanyang mga mata ay isang scanner. Binalaan siya ni Shiyang, umalis ka dali. Dahil dito, napatunayan ni Johan sa kanya na tama ang kanyang paghatol. Sinabi niya kay Shiyang na third-year intern siya dahil nabili ang kanyang mamahaling backpack 2 years ago. Sa kanyang internship, hindi niya kayang bilhin ito. Sinabi pa niya na mag-a-abroad siya mamayang gabi. Agad na natahimik si Shiyang sa matalas na pagmamasid ni Johan. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso, napapaiyak siya bago umalis. Patuloy na hinihimok ni Johan si Shiyang. Tamang-tama, sa gabi, tumindi ang sakit ni Jungbo at kitang-kita ang kanyang mga ugat. Sa kasamaang palad, nangyari pa rin ito. Nagmamadaling lumapit si Johan para suriin siya. Binuksan niya ang kamay at paa ni Jungbo. Parehong natatakpan ng mga pantal at ipinakita ang isang flashlight upang suriin ang sitwasyon.
Napakasama ng kalagayan ni Jongbo sa mga oras na ito. Sinabi ng warden na tatawag siya kaagad sa 911 para sa tulong. Kasabay nito, hila-hila ni Shiyang ang kanyang malita para sumakay sa eroplano para mag-abroad. Dumating ang ambulansya, ngunit wala nang makita si Shiyang. Nagsimulang mabalisa si Johan sa paghahanap kay Shiyang. Sa sandaling ito, sumakay si Shiyang sa isang taxi. Maya-maya lang ay dumating ang warden at pinigilan siya. Mula sa salaysay ng warden, nalaman niyang nasa kritikal na panganib si Jongbo. Si Shiyang ay napunit sa pagitan ng tanging pagkakataon na pumunta sa ibang bansa at iligtas si Jongbo. Ngayon, ang tanging taong makapagliligtas kay Jongbo ay si Shiyang. Alam ni Johan na kung wala siya, tiyak na mamamatay si Jongbo. Kaya, mahigpit niyang hinawakan ang mga paramedic. Hindi binaygo ni Shiyang ang lahat, nagpakita siya. Nakiusap si Johan sa kanya na iligtas si Jongbo. Buo raw ang tiwala niya kay Shiyang. Ito ang unang pagkakataon na may nagtiwala sa kanya na makakapagligtas siya ng pasyente. Dinala si Jongbo sa mas malaking ospital. Sinabihan ni Shiyang ang isang doktor na suriin muna ang kanyang bato. Inisip ng doktor na ang mga salita at kilos ni Shiyang ay walang katotohanan. Kaya, tinanong niya si Shiyang, ideya ba ito ni Johan? Balik tanong ni Shiyang sa doktor. Magkakilala ba kayong dalawa? Walang magawa ang doktor at sinabing si Johan ay parang multo. Hindi siya naniwala sa hatol ni Johan. Dahil dito, nang lumabas ang test report ay agad siyang sinampal sa mukha. Tiyak na may problema ang kanyang bato. Positibo ang urine test. Sa sandaling ito, tumawag si Johan para sabihin kay Shiyang na si Jongbo ay may 0.001% na posibilidad na magkaroon ng sakit na Fabry, na may 100% na posibilidad na mamatay. Sinabi rin ni Yujun na imposible dahil wala pang 100 ang may sakit na Fabry sa buong bansa. Inaalagaan ni Johan ang pasyenteng si Jongbo. Kaya, tinawagan niya ulit si Shiyang. Sinabi niya kay Shiyang na himukin ang doktor na gumawa ng biopsy sa bato. Higit pa rito, kinailangan din niyang imbestigahan kung ang pamilya ni Jongbo ay may kasaysayan ng genetic na sakit. Noong una, si Shiyang ay pupunta sa ibang bansa ngayon, ngunit ngayon ay ginulo siya ni Johan. Tinanong ni Shiyang si Johan kung bakit. Sagot ni Johan na hinayaan niyang dalhin ng warden si Jongbo para magpatingin sa doktor. Kung sinabi ng warden sa doktor na si Jongbo ay may sakit na Fabry, walang paraan na paniniwalaan siya ng doktor. Sa oras na iyon, tiyak na ipagpapaliban lamang niya ang paggamot. Pinakamabuting masuri at gamutin ang pasyente. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, lumabas na gusto lang ni Johan na iparating ni Shiyang ang impormasyon para sa kanya. Walang hiya si Johan. Nais din niyang makahanap si Shiyang ng mga paraan ng paggamot at imatanib para sa sakit na Fabry sa buong bansa. Tumawag si Shiyang sa bawat malaking ospital sa buong gabi para magtanong. Sa huli, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Natagpuan ni Shiyang ang paggamot. Masayang nagpatuloy si Shiyang. Pero, pinuna siya ni Yujun. Sinabi niya na hindi niya na-misdiagnose ang isang pasyente. Sa pagkakataong ito, walang exception si Jongbo. Si Yujun ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili at lubos na nagtitiwala. Naniniwala rin si Shiyang sa diagnosis ni Johan. Kaya, mabilis siyang pumunta para kunin ang pag-asa ng pasyente. Kinabukasan, hinanap ni Yujun si Shiyang na may hawak na kidney biopsy report. Ang mga resulta ay nagpakita na walang nakitang mga striation. Pinatunayan nito na walang sakit na Fabry si Jongbo. Sa sandaling ito, sinabi ni Yujun kay Shiyang na siya ay niloko ni Johan. Upang imbestigahan ang dahilan ng pagkakulong ni Johan, si Shiyang ay naglakas loob sa malakas na ulan at tumakbo pabalik sa bilangguan. Binuksan ang file ni Johan. Hindi makapaniwala si Shiyang sa kanyang mga mata. Nakita niya na siya ay nahatulan ng euthanasia. Na-overdose na pala ng sedatives ang pasyente para mamatay ng matiwasay ang pasyente. Bilang resulta, inakusahan siya ng tagayusig ng euthanasia. Kaya, siya ay sinentensyahan ng 3 taon sa bilangguan. Habang tulala pa rin si Shiyang, pumasok si Johan sa kwarto. Sabi ni Shiyang sa kanya, walang Fabry disease si Jongbo, may kidney sclerosis lang siya. Ang plano ng paggamot ng doktor ay mag-iniksyon ng mga steroid. Alam na alam ni Johan na ang pag-iniksyon ng mga steroid ay magpapabilis sa proseso ng kidney failure. Bago matapos magsalita si Johan, pinutol siya ni Shiyang at sinabing iniwan na niya ang pasyente, na tinapos ang kanilang buhay sa tibok ng puso. Pinuna niya ito dahil hindi siya kwalipikadong maging doktor. Sa pagkakataong iyon, napangiti ng hindi inaasahan si Johan. Naniniwala siyang tama ang desisyon niya at wala siyang pinagsisisihan. Tapos tinanong ni Johan si Shiyang, di ba nagpasya ka rin na abandonahin ang isang pasyente? Isang biglaang pagkislap ng alaala ang lumitaw sa isip ni Shiyang. Hindi niya nailigtas ang pasyente at ang pasyenteng iyon na malapit ng mamatay ay ang kanyang ama. Kaya naman gusto niyang tumakas dito at lumipad sa ibang bansa. Patuloy na tanong ni Johan sa kanya. Sa sandaling ito, isiniwalat ni Johan ang kanyang mga iniisip. Bilang isang doktor na nakasaksi sa paghihirap ng mga pasyente at hindi nakaligtas sa sakit, ang tanging magagawa niya ay tapusin ang kanilang paghihirap. Sa sandaling ito, si Shiyang, na puno ng luha, ay unti-unting kumalma. Sinabi ni Johan kay Shiyang na iligtas ang kasalukuyang pasyente, si Jongbo. Bilang isang resulta, isang mensahe ang dumating. Nawala si Jongbo. Agad namang tumakbo si Shiyang para hanapin si Jongbo. Pagdating niya sa pinto, nakita niya si Johan. Sa sandaling ito, kumbinsido pa rin si Johan sa kanyang paghatol. Kaya, sinabi niya kay Shiyang, Shiyang, bumalik sa ospital kasama si Yujun at hanapin si Jongbo na nagmamadali. Sa huli, natagpuan niya si Jongbo sa bubong ng ospital. Sa kabutihang palad, niyakap ni Yujun si Jongbo sa isang mahalagang sandali.
Sa sandaling ito, ligtas na siya sa kamatayan. Ang dahilan kung bakit tulala si Jongbo sa bubong ay dahil sa sakit na Fabry, na naging dahilan para mag-hallucinate siya. Kaya, hiniling ni Shiyang kay Yujun na gawin muli ang enzyme test. Dahil dito, diretso siyang tinanggihan ni Yujun. Sigurado siyang may sakit na Fabry ang pasyente sa kanyang harapan. Kaya, hiniling niya kay Dr. Yujun na gumawa ng isang malalim na pagsusuri sa enzyme. Tiwala si Dr. Yujun na tama ang kanyang paghatol. Higit pa rito, nais niyang ilipat ang responsibilidad at ilipat ang pasyente sa isang mas malaking ospital. Kaya, si Shiyang ay pinaalis sa ward. Sa sandaling ito, lumitaw ang maalamat na doktor sa bilangguan, si Johan. Sa wakas ay nakita na ni Yujun ang kanyang tunay na mukha. Curious na tanong ni Yujun, hindi ba preso si Johan? Paano siya magpapakita dito? Alas 12 na pala ngayon, nakalaya si Johan matapos ang kanyang sentensya. Gayunpaman, isang oras bago nito, sa pamamagitan ng account ni Shiyang, nalaman ni Johan ang tungkol sa plano ni Yujun na ilipat si Jongbo sa isang mas malaking ospital. Nag-aapoy siya sa galit. May isang oras pa siya para tapusin ang kanyang pangungusap. Kung hindi siya nagpakita upang pigilan si Jongbo na ilipat. Kung gayon sa panahon ng paglipat, si Jongbo ay namatay dahil hindi niya nakuha ang pinakamahusay na oras para sa paggamot. Kaya, binanggit ni Johan ang imatinib. Sa sandaling marinig ni Shiyang ang pangalan ng gamot, naintindihan niya. Kaya naman, dali-dali niyang hinanap si Yujun para kunin ang gamot para sa sakit at sinabing, maaaring gamitin ang gamot na ito bilang pang-iwas sa panahon ng paglilipat. Hindi na masyadong nag-isip si Yujun at pumayag siya sa hiling ni Shiyang. Kasabay nito, sinisi ng ama ni Jongbo ang kanyang sarili. Sinabi na ang kanyang asawa ay na-misdiagnose din at namatay. Higit pa rito, hindi nagtagal, namatay din ang kapatid ni Jongbo dahil sa talamak na kidney failure. Ngayon, ang kanyang kapatid na lalaki ay may malubhang karamdaman din at kailangang gumamit ng wheelchair. Biglang naalala ni Shiyang, hindi ba genetic disease ito sa pamilya? Kaya naman, dali-dali siyang tumakbo at sinabi kay Yujun, kung ang ina ay may sakit na Fabry, may 50% na posibilidad na maipasa ang sakit sa kanyang anak. Si Shiyang parang naposes siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na si Jongbo ay may sakit na Fabry. Marahil ay sinusubukan lang niyang pasiglahin ang kanyang konsensya para mabawi ang maling pag-diagnose ni Jongbo. Baliw daw si Yujun. Anyway, gusto pa rin niyang ilipat si Jongbo. Kaya, pinalayas niya si Shiyang sa kwarto, na matigas ang ulo. Noong nakaraan, sinabi ni Yuhan kay Yujun na sila ni Jongbo ay nasa iisang bilangguan, at naobserbahan niya si Jongbo sa loob ng mahigit isang taon. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapatunay na ito ay sakit na Fabry. Ang dahilan kung bakit maraming beses na sinuri ni Yujun ang biopsy ng bato at hindi pa rin makita, ito ay dahil masyadong maraming necrotic cell at hindi makita ang mga striations. Kung ito ay natuklasan ng maaga at nasuri bilang sakit na Fabry, kung gayon ay nagkaroon ng sapat na oras upang gamutin ito. Sinabi ni Yuhan kay Yujun, sigurado ka ba na kung na-diagnose mo si Jongbo na may ordinaryong kidney failure at tinuturok siya ng mga steroid na naging sanhi ng kanyang kamatayan, maaari mong pasanin ang responsibilidad. Sa sandaling ito, naisip ni Yujun na tinatakot siya ni Yuhan. Noong nag-aaway silang dalawa, nakita ni Shiyang ang gamot sa tray at nagpasya siyang mag-injection kay Jongbo. Agad siyang pinigilan ni Yujun, dahilan para madulas si Shiyang at nabitawan ang gamot. Sa kabutihang palad, nahuli ni Yuhan ang nag-iisang gamot sa buong bansa at na-inject agad ito sa pasyente. Pero ngayon, wala siyang medical license, kaya kung ipipilit niyang mag-inject ay magiging ilegal na gawain. Kaya, iniabot ni Yuhan ang serum kay Shiyang at sinenyasan siyang gawin ito. Hindi nagdalawang isip si Shiyang na inumin ito at tinurap ang gamot. Tinanong siya ni Yujun kung maaari niyang tanggapin ang responsibilidad para dito. Hindi lang sinabi ni Shiyang na kaya niya kundi sinabi rin niya ang mga salitang sinabi ni Yuhan sa kanya. Ang dahilan kung bakit masakit ang pasyente ay dahil walang ginawa ang doktor, kaya masakit. Kung hindi magamot ng doktor ang sakit, dapat niyang tulungan ang pasyente na tapusin ang sakit na ito. Sa sandaling ito, lumitaw sa ward ang kapatid at ama ni Jongbo. Tulad ng kanyang kapatid na babae at ina, hindi nila kinaya ang pagkamatay ni Jongbo. Kaya umiyak sila at nakiusap sa mga doktor na iligtas si Jongbo sa lahat ng paraan. Matapos makuha ang pahintulot ng pamilya, sinuri muli ni Shiyang at Yujun ang kalagayan ni Jongbo. Ang mga resulta ay pagbubukas ng mata. Si Jongbo ay talagang na-diagnose na may Fab syndrome. Matapos ang tamang diagnosis, sa wakas ay nailigtas si Jongbo. Mapagpakumbaba ring sumakay si Yuhan sa kotse at lumabas ng ospital. Desperado siyang hinabol ni Shiyang. Sa kasamaang palad, hindi niya naabutan gayunpaman. Kinabukasan, nakilala muli ni Shiyang si Yuhan sa malaking ospital sa Seoul. Naging guro at estudyante sila. Sino ang magiging walang malasakit sa opinyon ng publiko at mag-imbita kay Dr. Yuhan, na pumatay ng isang pasyente, na maging isang propesor? Ito ay walang iba kundi ang ina ni Shiyang. Ang intensyon ni Dr. Yuhan ay nais niyang wakasan ang sakit ng pasyente, kaya tinurukan niya sila ng overdose ng mga gamot na pampakalma upang hayaan silang mamatay ng mapayapa. Sa pananaw ni Yuhan, wala siyang ginawang mali, ngunit patuloy siyang hinahabol ng tusong tagayusig na si Soki. Nag-set up pa siya ng mga hidden camera at sinusubaybayan ang bawat kilos ni Yuhan, na gustong mahuli siya at ibalik sa kulungan. Sa sandaling ito, natatakot siya na ang background ni Yuhan ay nasa mesa ng pinakamalaking ospital sa Seoul. Desidido ang magandang pinuno ng departamento na si Taekyung na aanyayahan si Yuhan na maging propesor sa departamento ng orthopedics at magsilbing mukha ng buong ospital.
Bakit imbitahan si Yuhan, na may kasaysayan ng pagpatay, na maging isang kinatawan? Siyempre, magkakaroon ng pagtutol at si Kwon Sok ang tumutol sa bagay na ito. Sinabi niya na si Yuhan ay isang mamamatay tao, ngunit lubos na nagtiwala si Taekyung sa kanyang mga kakayahan. Noong nakaraang taon, bago ipinakilala ang batas tungkol sa euthanasia, nakakuha si Yuhan ng isang pambihirang reputasyon sa medikal na komunidad para sa paggamot sa mga sakit na nauugnay sa pananakit. Ang kakayahan ni Yuhan ay talagang karapat-dapat sa kanyang katanyagan. Walang mas angkop para sa posisyon ng propesor sa departamento ng orthopedics kaysa sa kanya. Ang mga doktor na naroroon ay bumulalas na si Yuhan ay isang henyo sa medisina. Ngunit may disenteng opinion pa rin si Kwon Sok. May criminal record pala si Yuhan, at nakapasok siya sa malaking ospital dahil sa isang heel, ang guro ni Taekyung. Kahit si Din Im-moon ay walang masabi. Kasabay nito, inihayag ni Taekyung na papayagan niya ang anak ni Shi Young na bumalik sa ospital upang ipagpatuloy ang kanyang internship. Biglang nagbuzz ang buong auditorium. Sinabi niya na si Shi Young ay sumailalim sa psychological treatment, ngunit talagang hindi niya binaygo ang inaasahan ni Taekyung. Nagawa niyang kumawala sa buhol nang hindi niya mailigtas ang kanyang ama. Nang umakyat sila ni Shi Young sa bundok, nadulas ang mga lubad at nahulog sila sa bangin. Malakas na tumama ang kanyang baywang sa isang bato. Nang matagpuan niya si Aiso, mahina lang ang pulso niya. Binaligtad niya ang kanyang ama at nakita niyang dumudugo ng husto ang tiyan nito. Sa kanyang gulat, kinuha ni Shi Young ang kanyang telepono para tumawag sa 911 para sa tulong. Ngunit nasira ang kanyang telepono at hindi siya makatawag. Nagkunwari siyang tumawag para bigyan ng pag-asa si Aiso. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Naging madilim din ang langit, at nagkaroon ng makapal na nyebe. Tinulungan ni Shi Young si Aiso na tumayo at sinabing gusto niyang umalis sa lugar na ito. Sabi ng tatay niya na hindi alam ang nangyayari, maghintay ka lang. Malapit nang dumating ang rescue team. Sa sandaling ito, sinabi niya sa kanya na walang darating para iligtas sila. Maaari na lamang nilang umasa sa kanilang sarili ngayon. Alam ni Aiso na hindi na siya makakatagal, kaya tinanong niya si Shi Young tungkol sa sitwasyon niya ngayon. Siya ay naluluha at sinabi sa kanyang ama na siya ay nagkaroon ng grade 10 fracture. Kaya nanginginig niyang sinabi sa kanya, Shi Young, makinig ka sa iyong ama at bitawan mo ang iyong mga kamay na may bahid ng dugo. Nawalan ng malay si Aiso. Ngayon, siya ay isang gulay na nakahiga sa kanyang kapatid na babae, si Mirei, na naramdaman na dahil si Shi Young ay sumuko sa pagliligtas sa kanilang ama kaya nangyari ang trahedyang ito. Kaya, kinasusuklaman niya siya. Pinalala pa nito ang psikolohikal na anino ni Shi Young. Nakonsensya siya at hindi niya pinangarap na harapin ang sarili niyang kawalang silbi, na naging dahilan ng pagkahiga ni Aiso sa kama. Nais niyang makatakas mula sa paghatol ng katotohanan. Gusto pa niyang talikuran ang kanyang trabaho bilang isang doktor hanggang sa makilala niya si Yuhan. Hindi niya pinabayaan ang isang pasyente. Hindi niya pinagsisihan ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Dahil lahat ng ginawa niya ay para gamaan ang pakiramdam ng mga pasyente. Kaya, si Shi Young ay positibong naimpluwensyahan ni Yuhan at nagpa siyang ipagpatuloy ang kanyang medikal na karera. Ang hindi inaasahan ni Shi Young ay si Yuhan ang magiging mentor niya. Agad namang binawi ni Shi Young ang kabastusan niya noon. Hindi naman sila masyadong close at nasa ibang environment kaya hindi sila masyadong nag-uusap. Bigla silang pinutol ni Jungwoo. Sinabi niya na ang Korean boxing champion na si Jungwoo ay nasa departamento ng ophthalmology at itinuro si Yuhan. Sa sandaling magkita sila, agad na tinanggal ni Yuhan ang kanyang benda. Parang nagkita na sila dati. Lumalabas, sa laban kahapon sa boxing, nangingibabaw si Jungwoo ngunit biglang bumagsak. Nanginginig ang mga doktor sa departamento sa tuwing binabanggit nila si Yuhan. Iginagalang nila ang isa't isa ngunit nanatili ang kanilang distansya. Gayunpaman, si Yuhan ay inanyayahan ni Taekyung na magtrabaho doon dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Ang nakakapagtaka, sa unang araw niya, hindi siya nagpakilala. Sa halip, lumakad siya kaagad at nagsimulang magsulat sa pisara. Pinutol niya ang panlabas na sulok ng mata ni Jungwoo at sinimulang ipaliwanag ang isang operasyon upang maibsan ang pressure na dulot ng optic nerve na nakompress. Si Kwon Se-okay, na laging sumasalungat kay Yuhan, ay nanunuya. Maging si Dr. Yoon Jong ay nalilito, na nagsasabi, kung ito ay isang problema sa mata, kung gayon ito ay malinaw na pananagutan ng ophthalmologist, hindi isang bagay na dapat alalahanin ni Yuhan mula sa Departamento ng Pamamahala ng Sakit. Lumalabas na sa laban kahapon sa boxing, si Jungwoo ang nangingibabaw sa ring. Bigla siyang nawala ng lakas at sinapak ng malakas sa mata ng kalaban. Hindi siya makakita ng malinaw, nagdilim ang mundo. Nagkataon, nandoon si Yuhan, na saksi sa lahat. Sinabihan niya si Jungwoo na pumunta kaagad sa Departamento ng Ophthalmology, kung hindi ay mabulag siya. Gayunpaman, hindi maiwan ni Jungwoo ang singsing. Ang kanyang reputasyon at kaluwalhatian ay nakataya. Nang malapit nang umalis si Yuhan, tinawag siya ni Jungwoo at hiniling na magsagawa ng operasyon upang ayusin ang bara doon. Isang matapang na magsalita, isang matapang na kumilos. Hindi nag-atubili si Yuhan at humingi sa staff ng mga pang-disinfectant na medikal na clamp, povidone, at lidocaine. Sinabi niya kay Jungwoo na hindi siya ophthalmologist o surgeon at kalalabas lang sa bilangguan hindi pa matagal na ang nakalipas. Mukhang hindi nag-aalala si Jungwoo. May laban siya para manalo, kaya direktang idinilat ni Yuhan ang kanyang mata para mapawi ang bara. Kinabukasan, dumating si Jungwoo sa ospital na nakasuot ng salaming pang-araw at may sugat na binti. Ang totoo, nanlalabo pa rin ang kanyang paningin. Kaya, pagdating niya, itinuro niya si Yuhan na nagsagawa ng operasyon sa kanya noong nakaraang araw. The moment they met,
parang mag-best friend na sila. Hindi nag-atubili si Yuhan na tanggalin ang kanyang benda at kinuha ang flashlight ng ophthalmologist para tingnan ang sitwasyon. Pinuna ng lalaking doktor si Yuhan sa pagiging walang ingat at paglabag sa mga regulasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng operasyon kay Jong-woo ng paisa-isa. Sino ang mananagot kung may nangyaring mali? Hindi pinansin ni Yuhan ang tanong ng doktor. Tinanong niya ang tungkol sa intraocular pressure check ni Jong-woo, kung normal ang reaksyon ng kanyang mga pupil at kung malinaw ang kanyang paningin. Ang lahat ng mahahalagang pagbabasa ay bumalik sa normal. Gayunpaman, nagreklamo si Jong-woo tungkol sa malabong paningin at pagkahilo na siyang pinakamahalagang detalye. Si Yuhan ay maislan at hindi nakaligtaan ang anumang mga pahiwatig. Kaya naman sa unang araw niya sa trabaho, imbes na magpakilala, inuna niya ang pasyente. Tinatalakay ang dahilan sa lahat. Gayunpaman, hinarap niya ang pagsalungat ni Kwon Se-hyuk. Noon lang, nakatanggap ang buong ospital ng abiso na nag-aanunsyo na ganap ng gumaling ang paningin ni Jong-woo. Gayunpaman, binanggit ni Yuhan na si Jong-woo ay may banayad na diabetes. Kung minsan ay nakaranas ng pagkahilo ng walang malinaw na dahilan at dumanas ng malabong paningin na gumaling pagkalipas ng ilang sandali. Tinanong ni Yuhan ang ibang mga doktor, hindi ba normal na sitwasyon din ito? Kasabay nito, kumukuha ng litrato si Jong-woo kasama ang hepe at iba pang mga doktor bago pinalabas. Si Yuhan ay nagpakita at pinigilan siyang ma-discharge. Sinabing hindi pa siya makakalaban at kailangan niyang manatili para sa karagdagang pagsusuri upang matukoy ang ugat ng kanyang sakit. Gayunpaman, tiwala si Jong-woo sa kanyang kalusugan at hindi naisip na kailangan pa ng mga karagdagang pagsusuri. Naniniwala siya na kung mas casual ka, mas maraming problema ang mararanasan mo. Alam ni Yuhan na alam niya ang kanyang hindi pangkaraniwang kondisyon sa kalusugan. Tumawa lang si Jong-woo at sinabing, paano ako makakalaban kung may mali sa akin? Pagkatapos ay umalis siya, nakalimutan ang kanyang relo sa ospital. Alam ni Yuhan na babalik siya para dito, kaya inayos niya si Shiyang na makausap siya. Sinabi niya sa kanya na hindi ito problema sa mata, ngunit problema sa nervous system ng utak. Sinabi sa kanya ni Jong-woo na pumirma siya sa isang liham na nagsasaad ng kanyang intensyon na ihinto ang pagpapagamot sa buhay at hiniling sa kanya na ihatid ito kay Yuhan. Kahit na siya ay walang malay isang araw at dinala sa ospital. Hindi niya gusto ang anumang walang kabuluhang mga pamamaraang pang-emergency. Isinuot niya ang kanyang sunglasses at umalis. Alam na mahalaga ang oras, sinundan siya ni Shiyang. Nakikiusap na manatili siya para sa karagdagang pagsusuri. Ngunit si Jong-woo ay mayabang at hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap. Habang pababa siya ng hagdan ay bigla siyang nawalan ng lakas sa kanyang mga paa at natamba. Sinabi ng doktor na ang utak ng CT ay hindi nagpakita ng kakaiba, isang lumbar disc herniation lamang, at sinabing si Jong-woo ay dapat ilipat sa orthopedic department para sa paggamot. Biglang lumitaw ang milagrong doktor na si Yuhan at pinutol ang kanilang pag-uusap. Hinala niya si Jong-woo ay may sakit na neurological, hindi isang orthopedic injury. Kung herniated ang kanyang lumbar disc, hindi ito magdudulot ng biglaang pagkahilo at malabong paningin. Kaya, direktang sinabi sa kanya ni Yuhan. Hindi naniwala si Jong-woo sa kanyang hula. Nilinggan niya ang lalaking doktor at hiniling na gamutin ang kanyang sugat sa binti. Malubha ang kanyang kalagayan at kailangan ng isang miyembro ng pamilya para magdesisyon. Sa pagbanggit sa pamilya, biglang naging irritable si Jong-woo. Parang may tinatago siya. Ipinatawag ni Yuhan ang mga doktor sa departamento upang hanapin ang sanhi ng sakit ni Jong-woo. Natuklasan ni Shiyang na nagpunta siya kamakailan sa isang paglalakbay sa safari sa South Africa, at ang mga pagbabakuna na natanggap niya ay maaaring nasira ang kanyang mga nerve cell, na humantong sa 182 partition syndrome. Ang insightful na ideya ni Shiyang ay nagbigay kay Yuhan ng isa pang katibayan. Si Jong-woo ay maaaring magkaroon ng optic neuritis. Habang kumakain sila, sinabi ni Shiyang kay Yuhan na ang pagkahulog ni Jong-woo ay katulad ng pananakit ng binti o muscle dysfunction. Tinapak ni Yuhan ang kanyang mga daliri sa mesa, at tumama ang inspirasyon. Mayroong ilang mga palatandaan na itinatago ni Jong-woo ang kanyang sakit. Kasabay nito, natagpuan ni Jong-woo si Chief Aimun at pinuno ng departamento na si Taekyang, at sinabi sa kanila na hinahadlangan ni Yuhan ang kanyang paggamot. Natagpuan nila sina Yuhan at Shiyang at binatiko sila sa paggawa ng aksyon ng walang pahintulot. Kung nagdulot sila ng hindi mapamahala ang kinalabasan, si Jong-woo ay isang pampublikong figura, at kung aidmanda niya ang ospital, tiyak na masisira nito ang kanilang reputasyon. Tinanong ko si Moon kay Yuhan, gusto mo bang pumunta sa parehong landas tulad ng 3 taon na ang nakakaraan? Ipinaliwanag ni Yuhan, kung nag-aalala pa rin sila sa akin, wala akong dahilan para manatili dito. Tumalikod siya at umalis. Bagamat sinabi niyang hindi niya kailangang manatili, hindi pa rin kayang sumuko si Yuhan sa kanyang pasyente. Kaya, natagpuan niya ang doktor na namamahala sa pagpapagamot kay Hong-woo at muling sinabi sa kanya na si Hong-woo ay walang problema sa mata, ngunit isang problema sa utak o posibleng optic neuritis. Si Dr. Yuhan ay humiling ng isang MRI upang kumpirmahin ang sanhi ng sakit. Lalo nitong ikinainis ang lalaking doktor kay Yuhan, wala raw itong ginagawa. Idinagdag niya na nagawa na niya ang lahat ng kinakailangang pagsusuri at ang mga resulta ay nagpakita ng walang kakaiba. Sa araw, nakita ni Hong-woo ang maraming tao na nagpoprotesta sa desisyon ng ospital na kunin si Yuhan bilang isang doktor. Nagpasya siyang makipagkita kay Yuhan ng pribado at tinanong siya, bakit ka nagpakita sa laban na sinapit ko? Sinabi sa kanya ni Yuhan na inoobserbahan at nararanasan niya ang sakit na nangyayari sa ring, tulad ng mga bali ng buto,
pagkapunit ng kalamnan, at pananakit mula sa pinsala sa central nervous system. Makakatulong sa kanya ang pagdanas ng sakit mismo sa mga pasyente na pamahalaan ang kanilang sakit. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Hongwoo na siya ay pumunta sa South Africa, nawalan ng malay, at nakahiga sa isang hospital bed na hindi makagalaw, na may malabong paningin. Nakahinga lang siya sa tulong ng ventilator. Inialay ni Hongwoo ang kanyang buhay sa pagkapanalo at pagsira ng mga record. Hindi niya matanggap ang takot na gumugol ng kanyang buhay sa isang kama sa ospital. Kaya tinanong niya si Yuhan, kung isang araw ay maparalisa ako, mangyaring bigyan mo ako ng pabor at tulungan akong makapasa ng mapayapa, tulad ng ginawa mo 3 taon na ang nakakaraan. Sumagot si Yuhan, tinutulungan ko ang mga pasyente na pamahalaan ang kanilang sakit, hindi ang sakit ng kanilang buhay. Gayunpaman, ayaw ni Hongwoo na makaranas ng kahit isang minuto ng isang buhay na hindi sulit na mabuhay. Maaari niyang tiisin ang anumang pinsala mula sa pakikipaglaban, ngunit hindi niya matanggap ang pagiging isang gulay. Si Yuhan ay ganap na natalo kay Hongwoo. Nang gabing iyon, biglang huminga ng mabilis si Hongwoo. Mabilis na sinimulan ng mga medikal na kawani ang paggamot. Ang lalaking doktor, na walang karanasan sa pagpasok ng mga tubo sa paghinga, ay nagdalawang isip na kumilos at humingi ng tulong sa isa pang doktor. Gayunpaman, umiwas siya sa pananagutan sa pagsasabing, hindi siya ang aking pasyente. Bakit ako tutulong? Maya-maya lang, lumitaw si Yuhan at kinuha ang breathing tube. Ang dalawa pang doktor ay nagtatalo at tinanong si Yuhan kung maaari niyang tanggapin ang responsibilidad. Hindi niya pinansin ang mga ito. Salamat sa pagsisikap ni Yuhan, nabawi ni Hongwoo ang kanyang tibok ng puso. Nang makita si Yuhan na buong pusong nakatuon sa kaligtasan ng pasyente, hindi makapaniwala si Shiyang. 3 taon na ang nakalilipas, nakagawa siya ng pagpatay. Ang whiteboard ay puno ng mga pagsusuri sa sakit ni Hongwoo, na malinaw na nagpapakita na si Yuhan ay gumugol ng gabi-gabi sa pagfilter ng isang serye ng mga posibleng dahilan. Pinahiya nito ang ibang mga doktor. Sa wakas, napagpasyahan ni Yuhan na ang sakit ni Hongwoo ay myasthenia gravis. Ito ay isang neurological na kondisyon, hindi isang orthopedic. Gayunpaman, hiniling pa rin ni Yuhan kay Shiyang na kumuha ng sample ng dugo para sa pagsusuri. Gayunpaman, tumutol siya sa pagsasabing, wala kaming karapatang gawin iyon. Wala ka talaga sa linya. Samantala, nakatanggap naman ng hindi inaasahang balita ang ospital. Si Myung-oh, ang abogado ni Hongwoo, ay sinunod ang gusto ng kanyang kliyente at hinayla ang ventilator para mapadaan si Hongwoo. Nang mapayapa, agad akong nagpanik si Moon. Kung si Hongwoo ay namatay sa ospital, hindi lamang ito haharap sa pagsisiyasat ng publiko ngunit ang kanyang pamilya ay magdedemanda sa ospital para sa pagpatay. Nakapagtataka, sinisi ni Kwon Seo kay si Yuhan sa panggugulo nito. Ngunit sinabi ni Taekyung, sa ngayon, hindi ito tungkol sa paghabol sa responsibilidad ng sinuman. Ngunit ang paghahanap ng sanhi ng sakit ng pasyente ang pinakamahalaga. Di nagtagal, ang ama ni Hongwoo ay nakiusap sa ospital na gamutin ang kanyang anak anuman ang mangyari, kahit na ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Gayunpaman, sinabi ng asawa ni Hongwoo, hindi ako ang kanyang ama, kundi ang sariling kagustuhan ni Hongwoo. Ang kanilang pilosopiya sa buhay ay si Hongwoo ay isang kampyon at hindi matanggap na gumugol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang kama sa ospital. Nabubuhay sa isang buhay na hindi karapat-dapat na mabuhay. Ngunit iginiit ng kanyang matigas na ama na gawin ng ospital ang lahat para mailigtas ang kanyang anak. Matapos makuha ang pahintulot ng pamilya, maaari na nilang simulan ang naangkop na paggamot. Ngunit hindi pa rin alam ang sanhi ng sakit. Inutusan ni Myung-oh ang ospital na pagbawalan si Yuhan na gamutin si Hongwoo. Nag-aapoy ang puso niya sa frustration. Siya ay may mga kasanayan at alam ang kalagayan ni Hongwoo, ngunit siya ay ipinagbabawal na gamutin siya. Na-diagnose ng ibang doktor na si Hongwoo ay may malubhang pneumonia na nagdulot ng respiratory failure. Kailangan niyang magbigay ng naangkop na antibiotics bago tanggalin ang ventilator. Pinasaya siya ng kanyang ama at hinawakan ng kanyang anak na babae ang kanyang kamay para sa lakas. Si Yuhan lang ang nakaramdam ng bigat sa loob. Patuloy niyang nirepaso ang mga resulta ng pagsusulit ni Hongwoo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ang asol na levothyroxine sa race eta. Kung ang diagnosis ay pulmonya, ang pag-iniksyon ng asol na levothyroxine ay maaaring lumala ang kanyang kondisyon na ginagawa itong hindi makontrol. Matapos mapagtanto ito, nagmadali si Yuhan sa silid ng gamot at nagpasuri para sa myasthenia gravis, ileum chloride. Pumunta siya sa kwarto ni Hongwoo, ngunit pinigilan siya ni Shiyang, sinabing, kung para sa pasyente, huwag mag-aksaya ng oras. Pumunta agad si Yuhan sa kwarto, pero sarkastikong tinanong siya ng attendang doktor kung sino siya. Nang makita ang name tag ni Yuhan, nagbago ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, hindi mo kailangang makialam dito. Dahil dito, biglang nawala ng kontrol ang mga kamay at paa ng pasyente, at bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Ang lahat ay hindi kapani-paniwalang tense. Sa puntong ito, napagtanto ng doktor na kailangan niyang magsagawa ng isang pag-scan sa utak sa pasyente at wala ng maraming oras upang mag-aksaya. Inilabas ni Yuhan ang ileum chloride at humiling ng pagsusuri. Hinarang pa rin siya ng doktor, at sinabing, kung nabigo ang ileum chloride, magkakaroon ng cardiac arrest ang pasyente. Kakayanin mo ba ang responsibilidad na iyon? Nilingan ni Yuhan si Hongwoo at tinanong kung papayag ba siyang subukan siya. Nang makita ang pag-aalala ni Yuhan, pumayag si Hongwoo sa kanyang kahilingan. Mabilis na iniksyon ni Yuhan ang ileum chloride test solution. Napabuntong hininga ang lahat. Sa wakas, ang mga ugat sa mga daliri ni Hongwoo ay nagsimulang gumana muli at ang kanyang tibok ng puso at presyon ng dugo ay bumalik sa normal.
Ngayon ay gamaan ang pakiramdam ng buong pamilya. Pinatunayan nito na tama ang hinala ni Johan. Ang dedikasyon ng doktor ay hindi lamang nagligtas sa buhay ng pasyente, kundi nailigtas din ang buong pamilya. Noong nakaraang araw, ang braso ni Gisok ay naputol ng isang tipak ng salamin at hindi tumigil ang dugo. Hindi nagbago ang mukha niya, at wala siyang nararamdamang sakit. Marahan pa niyang hinugot ang glass shard mula sa kanyang kamay kaya natigilan ang lahat sa paligid. Kahit na diniin ni Dr. Johan ang sugat sa kamay niya, hindi nag-react si Gisok. Nagulat ang kanyang ina sa pag-uugaling ito. Alam ni Johan, sa kanyang malawak na karanasan, na nakikipag-ugnayan siya sa kanyang pasyente. Agad niyang inoperahan si Gisok. Ang buong proseso ng pagtahi ay ginawa ng walang anesthesia. Naghinala si Johan na ito ang unang kaso ng congenital analgesia sa kasaysayan ng medikal. Naisip ni Dr. Yujun na nagkamali si Johan, na nagsasabi na sa kasalukuyang estado ng pasyente, ang pagtahi ng walang anesthesia, kahit na ang mga bali ng buto at pagkalagot ng panloob na organ ay hindi magdudulot ng anumang sakit. Ito ay posible lamang sa mga aklat-aralin. Nakita ng lahat na hindi ito kapanipaniwala, ngunit hindi maramdaman ng pasyente ang temperatura ng katawan ng isang normal na tao. Nagdudumi pa nga siya nang hindi alam kung kailan. Siya ay tiyak na isang tikyang time bomb. Naging tanyag si Johan sa matagumpay na pagtrato kay Hangwoo. Sa isang panayam sa media, binanggit niya ang kaso ng pasyente na walang pain sensation. Nilublab niya ang kamay ni Gisok sa tubig ng yelo. Ipinakilala ito ni Johan bilang isang katangian ng congenital analgesia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-daang inalis ni Gisok ang kanyang kamay sa tubig ng yelo at sinabing ramdam na ramdam niya ang pananakit ng yelo sa kanyang kamay. Naramdaman niyang namamanhid ang kamay niya. Kaya naman, mabilis na kumuha ng silver needle si Johan at itinusok ito sa paa ni Gisok. Hindi niya alam kung ano ang problema. Ang pasyente ay hindi maaaring pagalingin ang kanyang sarili. Nang walang nararamdamang sakit, patuloy na ni-review ni Johan ang mga test report ni Gisok. Sinabi rin sa kanya ni Jo Yoon na ang resulta ng pagsusuri ng pasyente ay nagpakita ng abnormalidad kumpara noong nakaraang araw. Biglang sabi ni Head Nurse Hong, ang sakit ng paa ni Gisok na parang mabali. Nang makita ang hindi matiis na sakit, nakatayo lang si Johan, blanko ang kanyang isip. Nagsimula pa siyang magduda sa sarili niya. Muling nascan si Gisok mula ulo hanggang paa, walang nakikitang kakaiba. Ngunit mayroon pa rin siyang mga sintomas ng pananakit. Ang mga doktor ay patuloy na nag-isip tungkol sa phantom pain at phantom limb pain. Sa wakas, iminungkahi ni Shi Yang na maghanap ng mga sanhi ng impeksyon at pagkalason. Ang mga resulta ay hindi pa rin kasiya siya. Sa elevator, she suddenly got an idea. Nabasa niya sa isang libro ang tungkol sa isang bingi na nakakarinig ng musika. Dahil hindi nila marinig, kaya nakakarinig sila sa isang paraan. Dahil hindi nila nakikita, kaya nakikita nila sa isang paraan. Ito ay isang senadoryas mula sa utak na nagpapakita na ito ay naghahangad ng sensasyon. Dahil hindi ito nakatanggap ng stimulation ng napakatagal, kumpiyansa itong lumikha ng stimulation sa pamamagitan ng mga larawan at tunog. Parehong-pareho ang kaso ni Gisok. Ang sakit na kanyang naramdaman ay isang senyales mula sa kanyang utak na naghahangad ng sensasyon, na ang mga selula ng nerbiyos ay kusang naglalabas ng mga senyales upang ipakita ang kanilang aktibidad. Kaya naman nakaramdam ng sakit ang pasyente. Ito ay isang pagkakamali, kaya natukoy nila na ang pasyente ay may central nervous system hyperesthesia. Sa wakas, nalutas na ang palaisipan sa isip ni Johan. Hinawakan niya ang ulo ni Shi Yang at pinuri ito sa mahusay na trabaho. Siya ay lubos na masaya. Samantala, nasiraan ng loob si Jisoo. Sinabi sa kanyang ina na hindi siya maaaring gumaling. Pero at least, maling sakit ang naramdaman niya ngayon. Tumanggi si Jisoo sa paggamot. Kaya naman, tinulak siya ni Johan sa opisina at binuksan ang mga files. Ang nakatawag pansin sa kanya ay ang ulat ng mga bali sa iba't ibang lokasyon. Ito ang totoong bomba ng oras. Si Jisoo ay walang congenital analgesia. Siniguro naman ni Johan na may pagkakataon pa. Kaya, sinabi ni Jisoo sa kanyang ina na tatanggap siya ng operasyon. Naging maayos ang operasyon. Nabawi niya ang sakit na nararamdaman niya tulad ng isang normal na tao. Na-curious si Shi Yang. Kaya, tinanong niya si Johan kung anong pasyenteng file ang tinitingnan niya. Nang gabing iyon, binuksan niya ang kanyang computer at nakakita ng iba't ibang CT scan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Biglang nakasulat ang pangalan ng pasyente bilang ama ni Johan. Hindi makapaniwala si Shi Yang sa kanyang mga mata. Si Johan pala ay isang pasyente na may congenital analgesia. Inialay niya ang kanyang buhay sa pagliligtas sa iba. Ngunit walang lunas para sa kanya. Gusto niyang iligtas ang napakaraming tao. Kaya, itinago niya ang kanyang kalagayan sa ospital at sa mundo. Gayunpaman, nakita ni Shi Yang, ang kanyang intern, ang kanyang medikal na record. Natigilan siya. Hindi niya naintindihan. Hindi siya naniwala. Ang mundo ay tumugon sa kanya ng sakit. Pero sinagot niya ito ng kanta. Si Johan ay dahan-daang naglakad patungo kay Shi Yang at sinabi sa kanya na noong siya ay 12 taong gulang, ang kanyang ama ay biglang nagsuka ng dugo at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Nang kunin niya ang kanyang telepono para tumawag sa pulis para humingi ng tulong. Hindi alam ng kanyang ama kung ano ang sakit. Hindi niya maintindihan ang nararamdamang sakit kahit saan. Siya ay walang magawa, tulad ng kanyang ama, na nabubuhay sa isang mundong walang lamig, init o sakit. Hindi rin nila maramdaman ang sakit ng iba. Nabuhay sila tulad ng mga walang laman na shell. Ang mga hindi inaasahang pinsala ay maaaring mangyari anumang oras at ang kamatayan ay maaaring biglang dumating. Mula noon, naging doktor na siya. Araw-araw sinusuri ang temperatura ng kanyang katawan at presyon ng dugo at regular na nagpapasuri ng dugo.
Ginawa niyang ICU ward ang kanyang kwarto. Naglagay din siya ng mga kamera para masubaybayan ang kanyang mga galaw habang natutulog. Sa gabi, hindi niya maramdaman ang sakit. Habang natutulog, maaaring kuskusin niya ang kanyang mga mata hanggang sa masira ang kanyang cornea, o baka makagat niya ang kanyang dila. Palaging nabubuhay siya sa ganoong kalungkutan. Akala ni Johan ay hindi na matutuklasan ang kanyang kalagayan bilang pasyente. Ngayon, aksidenteng nalaman ni Shiyang. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang itago ang sikretong ito. Kung alam ng ospital na mayroon siyang congenital analgesia, tiyak na tatanggalin siya sa trabaho. Kung nangyari iyon, hindi na makakapagligtas si Johan ng mga tao. Nakita ni Shiyang na ang isang pasyente na may congenital analgesia sa isang estado kung saan hindi nila maramdaman ang sakit sa kanilang mga kamay o paa ay magiging hindi magandang tingnan at hindi nila alam kung nabalian sila ng buto. Labis na nalungkot si Shiyang. Si Johan din ay maaaring magkaroon ng ganoong kalunos-lunos na araw. Buong gabi siyang napuyat, hindi natutulog. Palaging iniisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Kinabukasan, mula sa account ni Jo Yoon, nalaman ni Shiyang na tumawag si Johan na may sakit. Siya ay nababalisa at nagpanik. Nagmamadaling pumunta sa kanyang bahay. Kumakatok sa pinto ngunit walang sagot. Akala ni Shiyang ay nagkasakit si Johan sa loob ng bahay. Kinuha niya ang phone niya at tumawag ng pulis. Bigla siyang sumulpot at tinawag siya. Nang lumingon si Shiyang at makita si Johan, nagmamadaling nagtanong si Shiyang kung nilalagnat ba siya o anumang pinsala sa labas. Pero sa totoo lang, namamasyal si Johan. Nag-aalala si Shiyang sa kanya na parang ina. Ang biglaang pag-aalala nito sa kanya, ay pansamantalang hindi nakapagsalita. Wala pang nakakaintindi sa kanya ng ganito noon, at mukhang hindi naman niya ito kailangan. Dahil dito, nang makaalis siya sa trabaho ng gabing iyon, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Johan. Lumabo ang kanyang paningin, umikot ang mundo, nawalan ng lakas ang kanyang mga paa, at umindayog ang kanyang katawan. Maya-maya lang ay may lumabas na reporter sa harapan niya. Hindi may paalam ni Johan sa reporter na mayroon siyang congenital analgesia. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Dahil hindi pa siya nakontak noon, tinanggihan ni Johan ang interview at mabilis na umalis. Ang pagkahilo at ingay sa kanyang mga tainga ay nagpahirap sa kanya. Hindi siya makatayo ng tuwid at mabigat na nahulog sa hagdan. Patuloy na sinundan siya ng reporter na si Songwon. Kinaladkad ni Johan ang mabigat niyang katawan, hinawakan ang doorknob at umalis. Ngunit nahulog siya sa koridor ng ospital. Sa kabutihang palad, dumating si Shiyang sa oras. Hinayla si Johan sa elevator upang maiwasan si Songwon. Pagkatapos nito, isang pasyente na may impeksyon ang lumitaw sa ospital, na dumura ng isang subo ng plema sa mukha ni Shiyang. Mabilis nilang tinatakan ang orthopedic center. Kahit na aksidenteng nahulog si Shiyang sa operating room, hindi niya hahayaang madamay si Johan at ipagsapalaran ang sarili. Isang matandang lalaki, na nagngangalang Doc Gyu, 70 taong gulang, ang taong naging malapit sa kanya. Hindi lamang siya nagsuot ng maskara sa nakapaloob na espasyo kundi umubo at dumurakong. Saan-saan, hinawakan ang handrail na may virus. Sinuri ni Shiyang si Doc Gyu, at bigla siyang umubo ng tuloy-tuloy. Dahil dito, umubo siya ng plema. Si Shiyang ay sinabuyan ng dugo sa buong mukha, malamang na nahawahan. Natakot ang mga nurse sa malapit at nanlaki ang mga mata. Kinakabahang ipinatawag ni Dr. Jo Yoon ang lahat at, batay sa mga sintomas ni Doc Gyu, pinaghihinalaan nila ang Nipah virus. Kaya, inutusan niya ang orthopedic clinic na isara at iset up ang mga isolation zone. Sa puntong ito, naglalakad si Johan patungo sa isolation zone. Tinawagan siya ni Shiyang para sabihing huwag siyang pumasok. Dahil dito, naiwan niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at hindi marinig. Nang makarating si Johan sa pinto, nilock ni Taekyang ang pangunahing pinto. Natrap siya sa labas. Natarante siya sa sunod-sunod na aksyon, hindi niya alam kung bakit. Inutusan ni Taekyang ang lahat na manatili at walang sino man ang pinapayagang pumasok hanggang sa maalis ang panganib ng paghahatid. Nakulong si Jo Yoon sa loob at tinawagan si Johan para sabihin sa kanya ang tungkol kay Shiyang na sinabuyan ng plema ni Doc Gyu. Nanginginig ang puso ni Johan. Nagsimula na ring mag-alala si Mireille kay Shiyang. Pagkatapos ay kinuha ng National Disease Control Agency ang isolation zone. Ang mga pasyente na may malapit na pakikipag-ugnayan kay Doc Gyu ay inilipat sa isang hiwalay na operating room para sa pagsusuri. Nag-aalala rin siya kung nahawa siya ng Nipah virus. Nais ni Shiyang na tiyakin sa matandang lalaki na tanggapin ang pagsusuri kaya inaliw niya ito sa pagsasabing pinaghihinalaan lamang na ito ay ang Nipah virus. Maya-maya lang, tumawag si Johan at pinutol ang usapan nila. Si Shiyang ay nagulat sa kanya tungkol sa sitwasyon na nagsasabi na marami pang iba sa isolation zone na nakasakay sa parehong bus ni Doc Gyu papunta sa ospital. Nagkaroon na rin sila ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagduduwal, at lagnat. Pakiramdam ni Johan ay nasa ibang mundo siya. Tumayo siya sa tabi ni Shiyang at sinabi sa kanya na ang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang seryoso. Hindi lang kritikal na pasyente si Doc Gyu, kundi may iba pang pasyente sa labas. Inaliw ni Johan si Shiyang, sa pagsasabing, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mangyari muli ang isang trahedya. Biglang lumakas ang heart rate ng matanda sa 200. Inutusan ni Johan si Shiyang na mag-inject ng sympathetic nerve blocker para mapababa ang tibok ng puso nito. Bagamat bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso, pakiramdam pa rin ni Doc Gyu ay parang pinipiga ang kanyang puso. Kaya sinabi sa kanya ni Shiyang na kailangan niya ng chest x-ray. Dahan-daang tumayo ang matanda at naglakad sa tapat ng direksyon niya. Maliwanag, nawalan ng direksyon si Doc Gyu. Pumunta si Shiyang para tingnan kung may malay pa ba siya.
Bigla itong bumagsak sa kanya. Hindi nahuli ni Shiyang si Doc Gyu. Nawalan siya ng balanse at nahulog. Malakas na tumama ang ulo niya sa sulok ng mesa, at nawalan siya ng malay. Nataranta si Johan, nag-aalala para sa kaligtasan ni Shiyang. Bilang haligi ng departamento, dapat niyang harapin ang mahirap na panahong ito kasama ang kanyang mga kasamahan. Kaya, tinanong ni Johan si Taekyang kung pwede siyang pumasok. Mahigpit na tinutulan ni Kwon Sook ang kanyang ideya. Ngunit alam ni Johan na isang taon nang dumaranas ng pananakit ng ulo si Doc Gyu at pinaghihinalaang wala siyang Nipah virus. Kailangan niyang pumasok sa loob para mag-imbestiga pa. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi siya papasukin ni Kwon Sook sa isolation zone. Ang masama pa nito, hindi rin sumang-ayon si Taekyang. Gayunpaman, sa oras na ito sinabi ng isang ina, ang aking anak ay may diabetes. Kailangan niya ang gamot na nasa kamay ko. Kaya, sabi ni Johan, kailangan kong pumasok at gamutin ang bata at hindi na tumutol si Taekyang. Matapos malampasan ang lahat ng mga hadlang, tuluyang nakapasok si Johan sa silid ni Doc Gyu. Natulala si Shiyang nang makita siya. Pagkatapos niyang magkamalay, mariin niyang pinuna ang pagpasok niya. Naisip ni Shiyang na si Johan ang pumasok para sa kanya. Siya ay isang pasyente na may congenital analgesia, at kung siya ay nahawahan, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Dahil dito, sabi ni Johan, hindi dahil kay Shiyang kaya ako nakapasok. Ibinalik niya ang kanyang protective gear at nagpatuloy sa pagsusuri kay Doc Gyu. Nag-aalala si Shiyang kay Johan. Ang isang pasyente na may congenital analgesia ay nasa isang high-risk group. Hindi siya dapat nandito. Gayunpaman, sinabi ni Johan, ako ay isang negotiator sa pagitan ng mga virus at mga pasyente. Kaya kailangan kong narito ng higit sa sinuman. Kasabay nito, iniulat ni Kwon Sook kay Aimon na hindi sinunod ni Johan ang mga kaayusan at pumasok sa isolation zone. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Taekyang si Johan gaya ng dati. Pero hindi ko masabi ang tama sa mali. Ininsulto niya ito, sinabing, pagkatapos nito, kailangan nating parusahan si Johan. Mabilis na gumawa ng group chat si Johan para suriin ang kalagayan ni Doc Gyu. Isang taon na ang nakalilipas, nagkaroon siya ng talamak na pananakit ng ulo at mahinang gana. Nagsimula siyang sumuka kamakailan, nilalagnat at pananakit ng dibdib. Ngayon ay mayroon siyang mga sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso, disorientation, cramps, at mabilis na tibok ng puso. Sa makatuwid, naghinala si Johan na hindi ito ang Nipah virus na kamakailan lamang ay lumitaw sa ibang bansa. Kaya, nagtalaga siya ng mga gawain sa iba pang mga doktor upang maging responsable para sa iba't ibang bahagi ng pasyente, upang i-compile at pag-aralan ang mga record para sa kanya. Wala siyang pinalampas na anumang mga pahiwatig na may kaugnayan sa pasyente. Sinabi ni Mireille kay Johan na nakilala niya si Doc Gyu 6 na buwan na ang nakakaraan. Siya ay isang pari at naniniwala sa mga Diyos. Nabawasan siya ng 15 kilo sa loob ng 6 na buwan nang walang anumang sintomas. Pagkatapos ay tinanong nila ang tungkol sa kanyang kamakailang kalagayan. Hindi raw siya makatulog sa gabi at patuloy na umiinom ng sleeping pills. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Naniniwala siya na ang sakit ni Doc Gyu ay isang karapat-dapat na kabayaran dahil nakapatay siya ng hindi mabilang na tao. Ito ay pinarurusahan ng Diyos si Doc Gyu at ito ay walang lunas. Gaano man karaming kabutihan ang kanyang ginawa, o gaano man niya itinanggi, hindi niya kayang hugasan ang mga kasalanang nagawa niya. Habang nagsasalita ang matanda ay lumakas ang kanyang boses. Yumuko si Shiyang para marinig ang hindi niya natapos na sabihin. Biglang bumaba ang oxygen saturation niya, tumunog ang alarm sa buong ospital, at tumibok ang puso ng lahat. Napansin din ni Shiyang na namamaga ang mga lymph node ni Doc Gyu. Ang matandang lalaki ay hindi nagpatingin sa doktor sa loob ng isang taon at lahat ng mga sintomas na ito ay may tiyak na panahon ng pagpapapisa ng itlog. Higit pa rito, ang Nipah virus ay isang bagong umuusbong na nakakahawang sakit mula sa ibang bansa. Ngunit ang matanda ay hindi lumipad sa loob ng 40 taon. Mabilis na nahulaan ni Johan na siya ay nasa ibang bansa 40 taon na ang nakalilipas. Si Shiyang ay hindi naniniwala na ang isang virus ay maaaring makatulog ng ganoon katagal. Lumalabas na si Doc Gyu ay lumahok sa mga digmaan sa ibang bansa at siya ay nagsisisi sa pagpatay sa hindi mabilang na tao. Sinabi rin ni Mireille na si Shi at ang matanda ay magkasamang lumahok sa isang aktibidad sa kapakanan ng publiko. Sama-samang nakilahok si Doc Gyu at ang kanyang mga kasama. Sa puntong ito, nag-flash ang isip ni Johan ng mga balita tungkol sa digmaan at mga virus na matagal nang natutulog. Sa wakas, na-diagnose nila ito bilang melioidosis. Ang melioidosis na ito ay may incubation period na hanggang 63 taon. Karaniwan, bago ang pag-unlad ng impeksyon, napakahirap matukoy ang sanhi at ang dami ng namamatay ay kasing taas ng 40%. Sila ngayon ay nasa isang karera laban sa oras. Kinailangan nilang mabilis na gamutin si Doc Gyu bago siya magkaroon ng sepsis. Kaya agad nilang sinimulan ang paggamot. Mabilis na nahanap ni Johan ang dahilan, inalis ang gulat. Nakuha nito ang atensyon ng media. Nais sana ni Aimon na parusahan si Johan, ngunit sa harap ng media, nagbigay siya ng masasamang ngiti. Gustong gamitin ang katanyagan ni Johan para makinabang ang ospital. Sa puntong ito, dinala siya ni Shiyang sa silid upang suriin ang temperatura ng kanyang katawan at presyon ng dugo. Nag-aalala siya na bumababa ang kalusugan nito. Naramdaman ni Johan na hindi kailangang gumawa ng ganoong kaguluhan si Shiyang. Kaya niyang mamuhay ng maayos sa kanyang sarili, nang wala ang kanyang sigasig. Sa kabaligtaran, ito ay makakasakit kay Shiyang. Kaya,
Umalis si Johan sa ward. Nabigo si Shiyang, naglalakad at iniisip na ang inaalala niya ngayon ay hindi ang congenital analgesia ni Johan kundi siya bilang isang tao. Kaya desperadong tumakbo si Shiyang kay Johan. Binaliwala niya ang lahat at ipinahayag ang kanyang damdamin sa kanya na sinasabing gusto niya siya at gusto niyang maging tagapag-alaga niya upang harapin ang sakit ng magkasama. Tumakbo siya palapit kay Johan, nagpahayag ng nararamdaman para dito. Bago pa siya makasagot ay naputol na siya ng isang reporter. Natatakot siya na baka makaapekto kay Shiyang ang kanyang negatibong balita. Kaya pinahinto siya nito sa elevator, isinara ang pinto at pinaalis na siya. Sa maikling panahon, na-diagnose ni Johan na may myeloidosis si Doc GYU. Ang kanyang reputasyon ay kumalat sa iba't ibang lugar, kaya't dinagsa siya ng media upang interviewin siya. Gayunpaman, binanggit ng reporter na si Songwon ang insidente noong 3 taon na ang nakararaan, nang tulungan ni Johan ang isang pasyente na makapasa ng mapayapa. Matigas na sagot niya, hindi sinasabi ng mukha ko na ako ang doktor na tumulong sa isang pasyente na makapasa ng mapayapa. Kasabay nito, ang abogado ni Johan na humarang sa nakakainis na reporter na ito at iniligtas siya mula sa karamihan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Shiyang buong gabi. Hindi siya makatulog ng matagal. Napuno ang isip niya ng mga kasawian ni Johan. Kinaumagahan ay sabay silang sumakay sa elevator. Tinanong ni Shiyang kung bakit hindi sumasagot si Johan. Sa totoo lang, ang pananahimik niya noon ay nangangahulugan ng pagtanggi sa kanya. Ngunit ipinahayag pa rin ni Johan ang kanyang pasasalamat sa pagmamahal ni Shiyang. Lalong lumala ang kanyang pagkahilo at ingay. Matapos ang isang araw na nakakapagod na operasyon, nahimatay si Johan. Hindi matanggap ni Shiyang na siya ay sinusuri sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Kaya, sinabi ni Shiyang kay Jo Yoon na dalhin ang walang malay na si Johan sa ibang ospital para sa brain scan. Wala pang napapansing kakaiba si Jo Yoon. Maya-maya pa ay nagising si Johan at nakita niyang doktor ang nagsusuri sa kanya. Dahil alam niyang ayos lang siya, gusto na niyang umalis. Pero pinigilan siya ni na Shiyang at Jo Yoon. Gayunpaman, hindi nalabanan ng dalawa ang determinasyon ni Johan na umalis sa ospital. Pagka-uwi, nag-alok si Shiyang na tulungan siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay, pisikal na kondisyon, at kaligtasan. Gayunpaman, ngumiti lang ng mahina si Johan at sinabing lahat ay nilalamig o nilalagnat. Pinayuhan niya si Shiyang na huwag masyadong mag-alala. Simula bata pa lang ay nawalan na ng magulang si Johan. Si Shiyang lang ang nakakaintindi sa kanya. Ngunit tinanggihan muli ni Johan ang kanyang intensyon at hiniling sa kanya na tulungan siyang ilihim ang kanyang kakaibang katawan. Kasabay nito, si Prosecutor Sok at ang masamang babae na si Yoon Jong ay nagbabalak na pigilan si Johan na magsuot ng coat ng doktor habang buhay upang pigilan siya sa pagiging doktor. Lumabas na ang lahat ng puot ay nagmula sa 3 taon na ang nakakaraan. Tinulungan ni Johan ang isang pasyente ng mapayapa, ngunit bago pa magkasakit ang pasyente, pinatay na niya ang kanilang anak. Walang legal na parusa dahil mayroon siyang nakamamatay na karamdaman at nakarete. Namumuhay sa isang buhay na hindi karapat-dapat na mabuhay. Si Yoon Jong, dahil sa kalupitan, ay nagnanais na maghiganti para sa kanya sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na ibigay ang kanyang katawan sa isang laboratorio na gusto siyang mamatay sa isang masakit na kamatayan bilang parusa. Hinawakan ni Yoon Jong ang kamay niya na nanghihina na at pinilit siyang pumirma, ngunit hindi niya inaasahan na papalampasin siya ni Johan ng mapayapa. Kaya, inilipat ni Yoon Jong ang kanyang galit sa kriminal sa kanyang kapatid. Makalipas ang 3 taon, muli siyang nagpaplano kay Sok. Kinabukasan, dumalo si Johan sa isang medical sharing meeting kasama ang 100 tao. Ibinahagi ang kanyang kwento ng pagdiagnose ng isang high school student na may congenital analgesia at ang mga panganib na kasangkot. Walang nakakaalam na mayroon din siyang congenital analgesia. Naantig ang sakit ni Johan sa sharing session. Bigla na lang siyang nahihilo, nagpantang ang tenga. Hindi niya marinig ng malinaw sa hall, at hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Dinalhan siya ng mga tauhan ng tubig, ngunit hindi niya ito mapigil. Napansin ng mga tao sa audience na hindi pangkaraniwan ang kalusugan ni Johan. Buti na lang at lumabas si Shiyang sa stage. Nataranta si Johan, sa paniniwalang ang naglalakad palapit sa kanya ay si Shiyang, at gaman ang pakiramdam niya. Sa wakas, naisip niya sa sarili, may darating para iligtas ako. Kaya naman, ipinakilala ni Johan si Shiyang bilang ang nakatuklas ng kondisyong ito sa high school student. Siya ay mas angkop na ibahagi ang kanyang karanasan. Sa ganoong paraan, hindi siya babagsak sa harap ng karamihan. Hindi nabigo si Shiyang. Siya ay isang intern lamang, ngunit mayroon siyang kamanghamanghang mga kasanayan sa pagkontrol. Ipinagmamalaki siya ni Jo Kyung. Matapos ang insidenteng ito, pumayag si Johan sa kanyang kahilingan na tulungan siya 24 hanggang 7. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya. Ibig sabihin tinanggap na niya ang pag-amin niya. Inihayag ni Dr. Jo Yoon na ang doktor na gumagamot kay Rihay ay si Johan. Agad siyang pumara ng taxi papunta sa ospital. Ang hiling niya ay hindi na siya pahirapan pa sa kanyang karamdaman. Si Rihay ay parehong doktor at tagahanga ni Johan. Nang marinig niya ito, nanlaki ang mga mata niya. Pakiramdam niya ay napakahirap ng buhay niya. Nang umalis ang ibang mga doktor, isa na lang ang naiwan sa kanya na malalim ang iniisip. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinatay ang ventilator ni Rihay. Ang kaligtasan ng pasyente ang higit na inaalala ni Johan. Sumugod siya roon ngunit naabutan siya ng isang nurse na papasok. Si Johan ang naging suspect sa pag-off ng ventilator ng pasyente. Nalaman ni Aimon na tutulungan niya ang isang pasyente na muling pumasa ng mapayapa at agad siyang pinuna ng husto, sinabing kasama rin si Shiyang. Sa oras na ito, nagsimulang mag-alala si Taekyung tungkol sa kanya.
Di nagtagal, inilunsad ang isang pagsisiyasat at iniimbestigahan ng pulisya ang pinangyarihan. Nangongolekta ng ebidensya mula sa mga saksi. Lahat ng hinala ay nakaturo kay Johan. Laking gulat ng mga doktor sa orthopedic department nang malaman nilang pinapatay ang ventilator ng pasyente. Isa lang siyang tulala na nakatayo doon. Malinaw na si Johan ang sinisisi sa kanya. Sa pagkakataong ito ay si Sokgi, ang tagayusig na nagsumbong kay Johan 3 taon na ang nakalilipas, na nagtatanong sa kanya. Malinaw ang kanyang layunin, napigilan si Johan na maging isang doktor. Ngunit hindi ipagtanggol ni Johan ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng investigasyon ng pulisya, tinawagan siya ni Yojun sa 4.55. Ang ventilator ng pasyente ay pinatay sa 5.05. Gayunpaman, eksaktong alas 5, nasa rooftop si Johan sa pinangyarihan ng insidente. Dahil dito ay labis na naghinala si Sokgi. Anong ginagawa mo dyan sa taas? Sagot ni Johan, gusto kong umakyat doon at tumingin sa langit. Ang sagot na ito ay katawa-tawa. Kaya, pumunta si Sokgi sa surveillance room at tiningnan ang footage ng camera. Natuklasan na si Johan ay sumugod mula sa rooftop patungo sa kwarto ng pasyente. Ang pag-uugali na ito ay hindi tulad ng pagtakbo upang patayin ang isang ventilator, ngunit sa halip tulad ng pagmamadali upang iligtas ang isang pasyente. Nasa rooftop pala si Johan at nakilala niya ang anak ni Rihe na si Minsung. Ang bata ay tumingin sa langit at sinabi, ang aking ina ay nasa langit na ngayon. Labis na curious si Johan. Hindi pa babuhay si Rihe. Sa puntong ito, inamin ni Minsung na gusto rin niyang puntahan ang kanyang ina. Gaano man ito kapangit, sa mga mata niya, siya pa rin ang pinakamagandang tao. Ang dahilan kung bakit hindi nakapunta si Minsung ay dahil nagsinungaling ang kanyang ama sa kapatid ni Rihe. Na-miss ni Minsung ang kanyang ina, kaya pumasok siya sa ward para makita siya. Nakita ni Minsung ang isang pasyente na may mahinang palatandaan ng buhay tulad ng kanyang ina. At ang anak ng matandang babae ang nagpatay ng ventilator. Ayaw na niyang pahabain pa ang sakit nito sa sarili niyang dahilan. Kaya, natutunan din ni Minsung na patayin ang ventilator ni Rihe. Ang misteryo ay nalutas sa wakas. Hindi si Wonhee o si Johan, kundi si Minsung, ang anak ni Rihe. Ang dahilan kung bakit hindi nagpaliwanag si Johan ay dahil ayaw niyang maimbestigahan ng mga pulis ang bata at mabigatan ang batang kaluluwa sa krimeng pagpatay sa kanyang ina. Alam ni Johan na talagang gustong makita ni Minsung ang kanyang ina. Nais ding hawakan ni Rihe, na ilang araw na lang ang natitira sa kamay ng anak at yakapin ito. Kaya, binuhat ni Johan si Minsung at sinugod si Rihe. Hindi niya hahayaang paghiwalayin ng buhay at kamatayan ang dalawang mapagmahal na mag-inang ito. Kaya, pagkatapos dalhin si Minsung sa waiting room ng pamilya, si Johan ay sumugod sa ward ni Rihe para iligtas siya. Dahil dito, nahuli siya ng isang nurse pagdating niya. Ang hindi pagkakaunawaan ay ipinaliwanag ng malinaw. Biglang na cardiac arrest si Rihe. Nakuha na pala ng ibang doktor ang pahintulot ng kanyang kapatid at sumuko na sa pagpapagamot. Si Johan lang ang desperadong nagkapor sa kanya. Hindi niya ito kayang bitawan nang hindi nakikita si Minsung. Si Shiyong at Mayray lang ang nakipagtulungan sa kanya para iligtas si Rihe. Nagpasok ng breathing tube para maibalik ang tibok ng puso niya. Habang nagsisikap sila, mas kaunting pag-asa ang nakikita nila. Pero hindi sumuko si Johan. Patuloy niyang dinadagdagan ang kuryente at inulit ang proseso ng resuscitation. Sa wakas, nabawi ni Rihe ang kanyang tibok ng puso. Tumingin si Johan kay Shiyong at nakahinga ng maluwag. Sa puntong ito, dahan-dahan ding sumulpot si Minsung sa labas ng ward. Lumapit si Johan at dinala ang bata sa tabi ng kanyang ina. Sumugod ang bata sa mga bisig ni Rihe at sumigaw ng malakas. Ang nakakabagbag damdaming eksenang ito ay nagpaiyak sa mga manunood. Sa wakas, magkayakap na ang mag-ina. Nang gabing iyon, dahan-daang iminulat ni Rihe ang kanyang mga mata at hinaplos ang pisngi ni Minsung. Nakilala niya ang kanyang anak ayon sa gusto niya. Hindi natakot si Minsung sa pangit na mukha ng kanyang ina. Nagbago ang eksena, at nakita ni Gisok ang isang matipunong lalaki sa gym. Siya ay may isang plano sa isip upang mabilis na makakuha ng malakas na kalamnan. Kaya palihim na tinurok ni Gisok ang kanyang sarili ng mga steroid. Dahil dito, siya ay naparalisa at dinala sa ospital. Bagamat nakahiga si Gisok na paralisado sa isang hospital bed, hindi makagalaw. Namamalayan pa rin siya at napaluha. Dahil dito, hindi komportable ang himalang doktor na si Johan. Hinanggad niyang mailigtas siya nito ng mabilis. Nalaman nila na magkapareho sila ng kapalaran. Parehong mga pasyente na may congenital analgesia. Pinalakas nila ang loob ng isa't isa at umaasa na ang isa ay magsisikap na mabuhay. Hindi nagtagal, sa wakas ay iminulat ni Gisok ang kanyang mga mata. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga braso at binti ay hindi na kontrolado ng kanyang utak, at hindi siya makapagsalita. Pumikit lang siya para makipag-usap. Mula noon, matutukoy na nila ang sanhi ng kanyang karamdaman. Sina Johan at Shiyong ay parehong sumang-ayon sa diagnosis ng locked-in syndrome. Bagamat may kamalayan ang kanyang utak, hindi ito makapag-react sa external stimuli. Sa wakas ay nahanap na nila ang dahilan, nakahinga sila ng maluwag. Napansin din ni Johan ang hindi maipaliwanag na sugat sa katawan ni Gisok. Sa puntong ito, sinabi ni Shiyong sa lahat ng nasa group chat. Dinala si Gisok sa isang abandonadong bodega ng kanyang school bully para pahirapan ng mga aso. Alam ng bully na hindi siya makakaramdam ng sakit kaya madalas niyang bugbugin si Gisok. Ngunit ngayon, lumayo ang mga ito at binugbog siya ng gusto kaya natomba siya sa isang mesa. Nagkataon na natamon ang kanyang ulo, dahilan para mawalan ng malay si Gisok. Kaya naman, agad na inayos ni Johan ang mga doktor na magpaktaskan kay Gisok.
Naghinala siya na ito ay dahil sa isang ruptured vertebral artery sa loob na nagdulot ng mabagal na daloy ng dugo na humahantong sa vertebral artery dissection. Kung talagang ganito si Gisok, napaka-unstable ng kalagayan niya. Pagkaalis ni Shiyang, tatayo na sana si Johan nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, pag-ikot ng mundo, at nahulog siya sa lupa. Buti na lang at walang nakakita sa kanya. Kaya naman, uminom ng sedative si Johan para maibsan ang kanyang kalagayan. Ito ay naging mas seryoso, palagi niyang sinasamantala ang bawat sandali upang makatipid ng higit na pasensya, at nagpatuloy din sa pagsisiyasat sa sanhi at paggamot para kay Gisok. Nakakita sila ng maruming kamiseta na may bahid ng putik sa kanyang backpack. Naghinala si Johan na maaaring ito ay isang kadahilanan na nag-aambag. Kaya noong gabing iyon, mag-isa siyang pumunta sa bodega kung saan binugbog si Gisok. Pinagmasdan niya ang kapaligiran sa paligid ng bodega, at ang buong proseso ng pagpapahirap kay Gisok ay bumungad sa mga mata ni Johan, na para bang inilalagay niya ang kanyang sarili sa kanyang sapatos. Masusing napansin ni Johan na may gasolina kung saan nahulog si Gisok. Kaya naman, mabilis niyang tinawagan si Jo Yoon, agad na nag-ayos para sa isang MRI, isang MRI scan ng utak, pati na rin ang isang tracheal aspirate upang suriin kung may impeksyon. Kung walang immunity si Gisok, ang paglanghap ng putik na may bahid ng gasolina ay makakaapekto sa kanyang utak na magdudulot ng locked-in syndrome. Sa pamamagitan ng pagsisikap ni Johan, sa wakas ay nagkaroon sila ng tamang diagnosis. Agad na pumunta ang mga doktor para suriin siya. Lumabas din si Johan sa bodega. Biglang bumalik ang kanyang karamdaman na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit. Pagkatapos bumalik para sa eksaminasyon, sinabi ni Jo Yoon kay Shiyang na tawagan si Johan kapag nakuha na niya ang mga resulta. Pero kahit ilang beses niya itong tawagan, walang sumasagot. Dahil dito, bumagsak si Johan sa lupa, duguan ng husto. Kasabay nito, nalaman ni na Yoon Jong at Seki na si Johan ay isang pasyente na may congenital analgesia. Ipinost niya ang kanyang kalagayan sa website ng ospital, na ikinagalit ni Aimun at ng mga doktor. Nahirapan ang lahat na paniwalaan na nailigtas ni Johan ang hindi mabilang na tao. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng sakit, hindi niya karapat-dapat na maging doktor. Si Yoon Jong, ang ina ng batang pinatay, ay inilipat ang kanyang galit kay Johan. Nalaman niya mula sa mga dating kaibigan ni Johan na hindi siya gumamit ng anesthesia, ngunit ginagamot pa rin niya ang kanyang mga sugat ng walang pakiramdam, na may blankong ekspresyon. Sa ilalim ng nagniningas na araw, lahat ng nagtatrabaho ay pawis na pawis. Si Johan lang ang nakasuot ng labor uniform niya, at hindi man lang pinagpawisan. Nalaman ni Yoon Jong na siya ay isang pasyente na may congenital analgesia at hindi pinagpapawisan. Pareho siyang nagulat at natuwa. Siya ay nagtrabaho ng husto upang makahanap ng ebidensya na nais na hindi makaligtas si Johan sa larangan ng medikal. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang kahinaan. Kaya sinabi ni Yoon Jong ang nakakagulat na balitang ito sa tagayusig na si Soki, na ang anak ay pinatay din. 3 taon na silang nagtutulungan para harapin si Johan. Ngayon, naniniwala si Yoon Jong na naglalagay siya ng isang palabas noong nagligtas siya ng mga pasyente. Hindi nakakaramdam ng sakit si Johan. Kaya paano niya mararanasan ang takot ng kanyang mga pasyente? Kaya, nagpa siya si Yoon Jong na kasuhan muli si Johan. Nang makita ni Soki ang balita tungkol sa pakikipag-usap niya tungkol sa congenital analgesia, nagulat siya. Akala niya all this time ay niloko na siya ni Johan. Sabay himatay si Johan sa bodega. Shiyang was heartbroken. Umiyak siya at tumawag ng pulis, ipinaliwanag ang sitwasyon. Buti na lang at sa paalang siya nahulog. Kaya hindi siya malubhang nasugatan. Una, nag-post si Yoon Jong tungkol kay Johan bilang isang pasyente na may congenital analgesia sa website ng ospital. Matapos malaman ang tungkol dito, labis na nabigla si Aimun. Kung magpapatuloy ito, tiyak na makakaapekto ito sa kita ng ospital. Kaya, ipinatawag niya ang mga pinuno ng ospital upang pag-usapan kung dapat bang manatili o umalis si Johan. Tinuya siya ni Kwon Suk, hindi maramdaman ni Johan ang sakit ng kanyang mga pasyente, kaya anong karapatan niyang tratuhin sila? Sagot ni Johan, hindi ko man ito maramdaman, ang pagpupursige ko sa pagsasaliksik sa mga sakit ay nangangahulugan na hindi ako magkakamali sa pagdiagnose ng isang pasyente. Bukod dito, ang mga pasyente ay nagtitiwala at umaasa sa akin. Sa puntong ito, inutusan ni Aimun si Johan na bawal magpagamot sa sinumang pasyente. Mas madaling tanggalin na lang siya, kaya, humingi sa kanya si Johan ng isang huling pagkakataon kay Gisok. Kung tutuusin, nahanap na niya ang dahilan ng pagkakasakit ni Gisok. Tahimik na tinanggihan ni Aimun ang kanyang kahilingan, na mariing tinatanggihan na suriin siya ni Johan. Malungkot na umalis si Johan sa meeting room. Naghihintay sa labas ang mga kasamahan niya sa departamento. Kahit na pinagbawalan siyang magpagamot ng mga pasyente, nagtiwala pa rin ang mga ito sa kanya at nangakong susundin niya ang kanyang mga kaayusan. Sabi nila, ang sakit na ito ay katulad ng kaso ng matanda. Malalampasan nila ang balakid na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon. Ang kanilang mainit na mga salita ng pampatibay loob ay nagpasaya kay Johan. Hanggat sila ay magkasama, maaari silang lumaban ng magkatabi. Noong gabing iyon, nahanap ni Soki si Johan at tinanong siya, kung hindi ka nakakaramdam ng sakit, hindi ba nangangahulugan na wala ka ring nadaramang simpatiya kapag tinutulungan ang mga pasyente na makapasan ng mapayapa? Then he questioned, may karapatan ba talaga si Johan na mag-practice ng medicine? Pero malinaw na wala ng lakas si Johan para pakialaman ang mga tanong niya, kaya tumalikod na siya at sinubukang umalis. Gayunpaman, hindi pa rin siya binitawan ni Soki. Dahil dito, galit na sumagot si Johan,
Sokhi, alam mong may congenital analgesia ako, kaya ano ang sinusubukan mong patunayan sa akin? Gusto mo bang malaman kung si Johan ay tunay na mabait o mapagkunwari kapag siya ay nagtatrabaho sa propesyon sa medisina? At saka, ang mga pasyente ko lang ang may karapatang magtanong sa akin kung may karapatan akong maging doktor. Para kay Johan, kailangan ako ng lahat ng pasyente ko. Kailangan kong ipaglaban ang aking mga pasyente laban sa kamatayan bawat minuto ng bawat araw. Wala akong oras na sayangin dito sa pakikipagtalo kay Sokhi. Saway sa kanya ni Johan kaya hindi siya nakaimik. Kinabukasan, grabeng bumaba ang tibok ng puso ni Gisok. Tinawagan ni Jo Yoon si Johan para sabihin sa kanya. Sumugod siya roon, walang pakialam sa anumang kahihinatnan. Dahil kung mahuhuli man siya ng isang segundo, baka mamatay si Gisok. Pagdating niya sa ward ni Gisok, hinarang ni Taekyung si Johan. Pinipigilan siyang makilahok sa paggamot at sinabi sa kanya na halos zero ang recovery rate ni Gisok. Kahit na mailigtas ni Johan si Gisok gamit ang kanyang mga kakayahan, siya ay nakaretay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na magdudulot lamang ng higit na sakit kay Gisok, hindi magligtas sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Taekyung si Johan, "Nigel, iligtas ka ba ng mga tao para sa kapakanan ng pasyente o para iligtas ang iyong sarili?" Gayunpaman, hindi nag-atubili si Johan. Nais lamang niyang protektahan ang buhay ni Gisok sa lahat ng kanyang mga kakayahan upang labanan ang sakit ng insensitivity ng magkasama. Kaya, hindi pinansin ni Johan ang pagharang ni Taekyung at itinulak si Gisok sa operating room. Pero pagdating pa lang nila sa operating room, tumigil sa pagtibok ang puso ni Gisok. CPR lang kayang i-try ni Johan, pero kahit anong pilit niyang palakasin ang puso niya, wala itong silbi. Ang kapaligiran ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Sinubukan ni Johan ang kanyang makakaya upang labanan ang kamatayan. Pagkatapos, pumayag ang nanay ni Gisok na sumuko sa pagpapagamot sa kanya. Sinabi ni Shiyang kay Johan ang tungkol sa kagustuhan ng pamilya ng pasyente, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang CPR sa Gisok, bumubulong sa panalangin. Gisok patuloy na lumalaban para mabuhay. Habang nabubuhay ka, may pag-asa pa. Ngunit sa huli, hindi pa rin nailigtas ni Johan si Gisok sa kamatayan. Ngayon ay umalis na si Gisok sa mundo. Sa pagtingin sa kanyang nanginginig na mga kamay, nadama ni Johan na walang magawa, walang kapangyarihan laban sa kamatayan. Umiyak siya, naramdaman ang mainit pa rin na katawan ni Gisok, ngunit wala siyang magawa. Kasabay nito, malapit na niyang harapin ang kamatayan mismo. Nakilala ni Johan si Won-hil, ipinakilala ng abogadong si Kim, ang malapit na kaibigan ni Myung-oh. Si Won-hil ay nagdusa mula sa muscular dystrophy, at ang kanyang mahinang hitsura ay nangangahulugan na maaari lamang siyang maglibot sa isang wheelchair. Gayunpaman, sinabi niya kay Johan na nakahanap siya ng paraan upang maalis ang sakit para kay Won-hil, hindi sa pamamagitan ng paggamot kundi sa isang mapayapang pagpasa. Kaya ipinakita niya kay Johan ang isang video ng eksperimento ng isang gamot na tinatawag na SIBO, na ginamit sa pag-iniksyon sa mga pasyente. Gusto nilang gamitin ang video na ito para hikayatin si Johan na magsaliksik sa kanila. Kasabay nito, ipinakilala nila ang gamot na ito ng kaligayahan sa mga pangunahing ospital. Dahil dito, inilabas ni Johan ang kanyang telepono, nagbanta na tatawagan ang pulisya, na sinasabing ang kanilang mga aksyon ay ganap na nag-uudyok ng pagpatay. "Pinapatay mo ang mga pasyente ko, at natatakot kang tumawag ako ng pulis." Tapos tinanong niya si Won-hil, "Ito ba ang tinatawag mong paggamot?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, sagot niya, lahat ng tao ay hindi makakatakas sa kamatayan. Sino ang maaaring maging mahinahon sa mukha ng Grim Reaper? Ngunit ang gamot na ito ay maaaring gawin iyon. Ano ang mali dito? Tanong din niya pabalik kay Johan. Ang isang panig ay ang pagdurusa ng sakit ng pasyente. Ang kabilang panig ay ang gamot na ito. Alin ang pipiliin mo? Obviously, hindi ibinahagi ni Johan ang kanilang opinyon, at galit siyang umalis. Pero pinigilan siya ni Myung-oh, na nagsabing may muscular dystrophy din siya. Ang gamot na ito ang kanyang pag-asa para mabuhay. Ngunit tumanggi si Johan na samantalahin siya ng mga ito dahil alam niyang ang layunin nila ay hindi lamang ibigay ang gamot na ito sa mga pasyente at ospital na nangangailangan nito, kundi gawin itong isang bagay na maaaring makapinsala sa sinuman, mamatay ang sinuman at gawing sitwasyon kung saan hindi sila mailigtas. Kasabay nito, ang mga doktor ay magiging umaasa sa gamot na ito. Hindi niya maisip kung ilang doktor ang pipiliin na sumuko at walang gagawin. Bilang resulta, tumayo si Johan sa harap ng isang bahay ni Hil at tinawagan si Sok. Sinabi sa kanya kung sino ang utak sa likod ng happiness drug na iniimbestigahan niya sa lahat ng oras na ito. Tiyak na malulutas nito ang kaso na matagal nang nagpapasakit sa ulo ni Sok. So, curious na tanong ni Sok kay Johan, bakit ako at hindi ang ibang prosecutors? Hindi inaasahan ni Sok na labis siyang hahangaan ni Johan. Sinabi niya na wala siyang pakialam at hindi siya sisuko sa panlabas na panggigipit. Bukod dito, siya lamang ang nagpumilit sa investigasyon. Sinabi rin ni Johan kay Sok na dapat niyang italaga ang kanyang pagpupursige sa isang bagay na makabuluhan kaysa sayangin ito sa kanya. Nang tumakbo si Sok sa isang bahay ni Hil, siya ay patay matapos ma-inject. Napakalapit na niyang malutas ang problema. Hindi lang iyon, isang pasyente mula sa parehong ward ang nawala. Kinaladkad pala siya sa liblib na kaparangan para iturok. Ang doktor ang nagbigay ng tubig kay Johan sa press conference. Matagal na siyang lihim na nagsasaliksik tungkol sa droga kasama ang isang Hil. Matapos mabunyag ang katotohanan, tumakas siya sa ibang bansa kasama si Myung-oh, dala ang elixir. Sa kabilang banda, si Yoon-jong ay nabulag ng puot at nagpumilit na akusahan si Johan. Naisip ni Sok na siya ay naligaw ng landas at kailangang ituwid. Pinuna ni Yoon-jong si Sok.
Na-brainwash ka ba niya? Pagkatapos ay galit siyang tumalikod at umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napahawak si Sok sa tiyan sa sakit at bumagsak sa lupa. May stage 3 cancer pala siya sa tiyan. Ang sakit ay sumasakit sa kanya mula noon. Sa wakas, unti-unting naunawaan ni Sok ang kagustuhan ng kanyang anak na tulungan siya ni Johan na makapasa ng mapayapa. Kasabay nito, umaasa rin siyang tutulungan siya ni Johan sa kanyang sakit. Hindi mahalaga kung paano. Hanggat maaari siyang gumon at hindi na kailangan pang tiisin ang sakit. Ang dahilan kung bakit siya matigas ang ulo na pigilan si Johan na maging isang doktor ay dahil pinagmumultuhan pa rin niya ang katotohanan na hinayaan niyang magdusa ang kanyang anak. Gusto niyang pagbayaran ni Johan ang kanyang mga aksyon. Palaipat-lipat ang eksena. Sinaktan ni Shiyang ang ama ng 2 kapatid na babae na lumikha ng lamat at pagkakahiwalay sa pagitan nila. Kahit na mas bata si Myray, mas may talento siya sa pagiging doktor kaysa kay Shiyang. Kaya, nang bumalik si Shiyang sa ospital para sa isang internship, si Myray ay nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Hindi lamang nagbibigkas ng mga masasakit na salita kundi kinukutya din si Shiyang sa hindi pagligtas sa kanyang ama. She told her she wasn't qualified to be a doctor and warned her, "I swear I won't let Shiyang have her way here." Gayunpaman, nang inoperahan ng milagrong doktor na si Johan ang isang pasyente, partikular niyang hiniling kay Shiyang na tulungan siya. Habang si Myray ay tahimik lamang na nakamasid mula sa observation room, ang galit at hinanakit niya ay lalo pang nagpagalit sa kanyang kapatid. Kaya, habang ipinagdiwang ng lahat ang matagumpay na operasyon noong araw na iyon, ginulo ni Myray ang masayang kapaligiran sa pamamagitan ng paglalahad ng usapin tungkol sa pagtulong ni Johan sa isang pasyente na pumanaw ng mapayapa. She questioned Johan, "Hindi ka ba nahihiya at nakonsensya sa pasyente?" Pero hindi niya alam na ayaw ng ina ng pasyente na maghirap pa ang kanyang anak. Gayunpaman, pagkatapos malaman ni Johan ang tungkol dito, ipinaglaban pa rin niya ang lahat at nailigtas ang pasyente. Pero ayaw na talagang mabuhay ng pasyente, kaya personal niyang kinausap kay Johan na tulungan siyang makahanap ng kapayapaan. Sa kabila nito, may pagtatangi pa rin si Myray kay Johan. Kaya, binalaan niya si Shiyang na layuan ang masamang si Johan, na nagsasabi na sino ang nakakaalam kung anong mga hindi pangkaraniwang bagay ang maaari mong gawin kung ikaw ay Gina Yuma sa kanya. Lubhang nag-aalala at naiinis siya. Gayunpaman, nasaksihan ang pagmamalasakit ni Johan sa kanyang mga pasyente at ang kanyang buong pusong dedikasyon sa pagliligtas sa kanila. Unti-unting napagtanto ni Myray na ang kanyang pagtatangi kay Johan ay parang bata. Higit pa rito, nang walang ingat na nadapa at nahulog si Shiyang habang nakasuot ng protective gear sa ward, nagulat si Myray at nagsimulang mag-alala tungkol kay Shiyang. Pagkatapos ng lahat, ang isang solong patak ng dugo ay mas mahalaga kaysa sa isang buong lawa ng tubig. Nang ligtas na lumabas si Shiyang sa ward, tumakbo si Myray mula sa karamihan. Nagkatinginan sila, ni isang salita, ngunit sa kanilang mga puso, nalampasan na nila ang bundok na iyon ng puot. Kinabukasan, inalagaan ni Shiyang ang kanyang ama gaya ng dati. Sa oras na ito, lumitaw si Myray na may hawak na tuwalya at wash basin sa kamay. Hindi pa rin sila nag-uusap. Inahit ni Myray ang balbas ng kanyang ama habang si Shiyang ay tahimik na naghanda ng tuwalya mula kay Myray at iniabot ito sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Myray bago kinuha ang tuwalya. Pareho silang gumagawa ng parehong bagay, ang pag-aalaga sa kanilang ama. Pakiramdam ko ay naramdaman ng kanilang ama na nasa tabi niya ang dalawa niyang pinakamamahal na anak. Sa hindi inaasahan, kinabukasan, parehong nakatanggap ng tawag sina Shiyang at Myray mula sa kanilang ina. Matapos makumpirma na kritikal ang kalagayan ng kanilang ama, umiyak si Myray at sinabing natatakot siyang iwan siya nito. Matiyag ang inaliw siya ni Shiyang at saka hinawakan ang kamay niya. Magkahawak kamay na tumatakbo ang magkapatid patungo sa kanilang mga magulang. Sinabi sa kanila ng kanilang ina na ang saturasyon ng oxygen sa dugo ng kanilang ama ay patuloy na bumababa, at malamang na hindi siya magtatagal. Sa puntong ito, si Myray ay hindi na matigas ang ulo gaya ng dati. Alam niyang aalis na ang kanyang ama, kaya sinabi niya sa kanya, "Mamimiss ka namin, tatay." Niyakap ni Shiyang ang kanyang ama at naramdaman ang mahinang pintig ng puso nito. Naramdaman din ni Aisu ang init ni Shiyang. Matagal na pala na lumagda si Aisu sa isang organ donation form. Hindi pa alam ni Myray ang tungkol dito hanggang ngayon. Sa totoo lang, matagal nang kalmado si Aisu tungkol sa kamatayan. Bakit niya hawak ang kanyang ama ng matagal? Kaya hinawakan nilang dalawa ang kamay ng kanilang ama. Dahil dito, tuluyang naresolba ni Myray at Shiyang ang kanilang mga dati ng hinaing. Dinala nila ang kanilang ama sa operating room at nagpaalam sa huling pagkakataon. Matapos ipadala ang kanilang ama sa kanyang huling pahingahan, kumatok si Myray sa pinto ni Shiyang at mahinang sinabi, "Matagal na, ate. Gusto ni Myray na lumipat at manirahan sa iyo." Dahan-daang lumapit si Shiyang, niyakap ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at pumayag na tumira kasama si Myray, puno ng luha ang kanyang mukha. Noon pa man ay mahal ng magkapatid ang isa't isa. Ang nakababatang kapatid na babae ay hindi dapat lumaban sa kanyang nakatatandang kapatid na babae dahil sa kanyang pagkamuhi. Kaya pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa. Kinuha ni Soki ang kanyang susi at nahulog ito sa lupa. Siya ay sinalat ng matinding sakit. Bumilis ang sasakyan niya sa kalsada. May malaking truck na paparating sa kanya ng mabilis. Dinamit ni Soki ang lahat ng kanyang lakas para paikutin ang manibela at ihinto ang sasakyan, na halos umiwas sa kapahamakan.
Buti na lang at walang banggaan. Mabilis na bumaba ang driver sa kanyang sasakyan at sinigawan siya dahil hindi niya alam kung paano magmaneho, ngunit nakita niya si Soki na nanginginig sa sakit. Mabilis siyang tumawag ng ambulansya. Matapos makapasok sa ambulansya, hiniling ni Soki na dalhin siya sa miracle doctor na si Yuhan para magamot. Siya ay isang tagayusig na kamakailan ay nagpahayag na gagawin niyang habarin ni Yuhan ang kanyang Amerikana ng doktor. Ngunit ngayon ay partikular niyang hinihiling si Yuhan na gustong hanapin siya. Pagkarating niya sa ospital, mabilis na tumakbo si Yuhan. Wala siyang diskriminasyon sa mga pasyente dahil sa sandaling ito, siya ang pasyente. Pagkatapos ng pangkalahatang pagsusuri, alam na may stage 3 cancer sa tiyan si Soki. Bumalik si Yuhan sa kanyang opisina upang tingnan ang mga medikal na record ni Soki at tinapak ang kanyang upuan ng paulit-ulit. Mabilis na hinuhusgahan ni Yuhan at na-diagnose na gumagamit si Soki ng mga pain reliever. Ngayon ay kailangan niyang bigyan siya ng pain pump para palitan ang mga pain reliever para mawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Pumayag si Soki na inooperahan siya ni Yuhan nang walang pag-aalinlangan. Ngayon ay lubos na siyang nagtiwala sa kakayahan ni Yuhan. Kaya, sinabi ni Yuhan na mag-oopera siya bukas. Sinabi niya ito habang papaalis. Ngunit sa puntong ito, tinanong ni Soki si Yuhan, "Bakit hindi mo ako tanungin kung bakit ikaw lang ang pinuntahan ko at hindi sa ibang mga doktor?" Ngumiti si Yuhan at sumagot, napakatigas kasi ng ulo niya. Tumama sa puso ni Soki ang kanyang mga salita. Ngayon, sa pagiging isang pasyente mismo, naunawaan niya kung gaano niya kailangan ang pagtitiyaga ni Yuhan. Tanging ang pagpupursige ni Yuhan ang nagbigay sa kanya ng pag-asa sa buhay. Mabilis na natapos ni Yuhan ang operasyon ni Soki. Dinalaw pa niya ito sa ward noong gabing iyon. Paglabas niya ng ward, dinaanan niya si Yeonjung. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalikod si Yuhan at humarap sa kanya. Nataranta si Yeonjung at tinanong siya. Sinabi na pagkatapos niyang sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak, hindi niya ito maipaghiganti. Kaya inilipat niya ang kanyang galit kay Yuhan. Gusto niyang magdusa si Yuhan gaya niya, para gamaan ang pakiramdam niya. Ngunit walang pakialam si Yuhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabi niya, "Hindi ko maramdaman ang sakit ng pagkawala ng anak mo." Tungkol sa kawalang ingat ni Yuhan sa pagkabangga kay Yeonjung, nakita niyang hawak niya ang kamay ng pasyente at pinipilit silang pumirma sa form ng donasyon ng organ, at nasaksihan ito ni Yuhan. Pero sa korte, inamin pa rin niya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng pasyente. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin ni Yuhan ang kanyang sarili dahil hindi niya napigilan si Yeonjung noong mga oras na iyon, kaya taos-puso siyang humingi ng tawad dito. Dahil doon, tumalikod at umalis si Yuhan. Naiwan si Yeonjung na natupok ng walang katapusang pagsisisi. Nang makita si Soki na iniligtas ni Yuhan, napagtanto niya na ang kanyang ginawa ay talagang kontrabida. Sa una, kumbinsido siya na siya ang biktima. Sa huli, siya ang nakasakit ng iba. Sa sandaling ito, sa wakas ay binitawan na niya ang kanyang hindi pagkakaunawaan at pagkamuhi kay Yuhan. Hindi nagtagal, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Soki. Kaya, nagsagawa siya ng isang press conference upang magmungkahi ng mga pagpapabuti sa karapatan ng pasyente sa isang mapayapang pagpasa. Iminungkahi niya na ang paggalang sa karapatan ng pasyente sa isang mapayapang pagpanaw at pagwawakas ng kanilang buhay, pagpapagaan sa kanila ng pisikal na sakit sa pamamagitan ng naangkop na mga hakbang, ay dapat na legal. Sa puntong ito, lumapit si Yeonjung at nilinaw. 3 taon na ang nakalipas, hindi pinilit ni Yuhan na mamatay ang pasyente. Naisip din ni Yuhan na hindi ito nagtutulak sa mga pasyente sa kamatayan, ngunit pinapayagan silang magpatuloy sa pamumuhay sa kabilang mundo. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, sina Yuhan at Soki ay nagsanib, nakangiti at mainit na nagyakapan sa isa't isa. Tunay na magkakasuwato at maganda ang ating mundo. Kahit na ang unang pag-ibig ay kailangang maging long distance. Hindi inaasahan ni Yuhan na magkakasakit siya 3 araw pagkatapos niyang mag-abroad, na nauwi sa kama. Hindi siya makagalaw, tanging mata niya lang ang naigagalaw niya. Sa sandaling siya ay nahulog sa mga kamay ng kamatayan. Maging ang paghinga ay naging isang luho, lalo na ang makita siya. Yung girlfriend niya na araw-araw naghihintay sa kanya sa Korea. Noong una silang nagkita, nagpadala si Yuhan ng email kay Shiyang araw-araw sa tamang oras upang iulat ang kanyang katayuan sa kalusugan. Ang kanyang mga kasamahan ay hindi kapani-paniwalang inggit sa kanilang dalawa. Ang kanilang pag-iibigan ay sobrang madamdamin sa kabila ng pagiging malayo, ngunit biglang isang araw, walang balita mula kay Yuhan. Hindi rin siya makontak sa telepono. Labis na nag-aalala si Shiyang. Kinuha niya ang kanyang nalita at lumipad papuntang Amerika para hanapin si Yuhan. Ang pag-ibig ay laging nagpapawala ng katahimikan sa mga tao. Tinawag ni Shiyang si Yuhan habang paakay siya ng eroplano. Sa wakas, nakonekta ang tawag, ngunit ang sumagot ay ang kasamahan ni Yuhan. Nagsinungaling siya na si Yuhan ay nagtatrabaho ng dagdag na shift sa laboratorio. Ngunit sa katotohanan, si Yuhan ay nahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay. Walang ideya si Shiyang kung ano ang nangyayari. Gumaan ang pakiramdam niya matapos marinig ito. Nag-text siya kay Yuhan, sinabihan itong makipag-ugnayan. Pagkatapos ay hinayla ang kanyang malita at bumalik, ngunit hindi siya mapakali. Kinabukasan, wala pa ring balita mula kay Yuhan. Patuloy siyang tinatawagan ni Shiyang, ngunit laging sumasagot ang kanyang kasamahan at ginagamit ang dahilan na abala si Yuhan para dayin siya.
Dahil wala nang ibang pagpipilian, nag-online si Shiyang para tingnan ang mga larawan ni Yuhan upang masiyahan ang kanyang pananabik. Lumipas ang oras, 6 na buwan na ang lumipas, at hindi pa rin nakakatanggap ng text o tawag si Shiyang mula kay Yuhan. Ngunit nakita ni Haeyeon ang mga ulat ng balita na ang pananaliksik ni Yuhan sa congenital analgesia sa isang donasyong katawan ay gumagawa ng paunang pag-unlad. Nang makita ang walang laman na chat window, sobrang kumirat ang puso ni Shiyang kaya hindi siya makapagsalita. Nang gabing iyon ay lumabas siya at umiinom kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa kanyang lasing na estado ay sinumpa niya siya, tinawag siyang masamang tao. Sa totoo lang, may pagtatapat lang ni Shiyang sa kanyang kapatid ang tungkol dito. Lumipas ang oras sa isang kisap mata, 3 taon na ang lumipas. Mula sa isang mahiyain na intern student, si Shiyang ay naging isang dalubhasang espesyalista. Ang sinumang intern na nagpapabeya ay papagalitan ng walang pag-aalinlangan. Kaya binigyan siya ng palayaw na crazy lady. Galit na lumabas si Shiyang upang ilabas ang kanyang pagkabigo. Naglakad sa kalsada kung saan una niyang nakilala si Yuhan. Nagbalik sa alaala ang eksena. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang imahe ni Yuhan na parang kahapon lang. Nang pinindot ni Shiyang ang elevator button, biglang sumilay ang isang gwapong figura na may matulis at may kintab na sapatos. Pakiramdam niya ay si Yuhan iyon. Dahan-daang lumingon si Shiyang. Sa katunayan, nakatayo si Yuhan sa likuran niya. Biglang sumulpot ang nobyo na 3 taon nang hindi nakakausap. Napakakalma nilang dalawa, hindi sila niyakap at umiyak. Walang gana lang nilang sinabi, "Long time no see, and how are you?" Hindi alam ni Shiyang kung ano ang mararamdaman. Siya ay masaya at nag-aalala sa parehong oras. Tinanong lang niya si Yuhan kung kailan ito nakabalik sa Korea. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabalik siya sa Korea 1 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi siya dumating para hanapin si Shiyang. Una, siguro sa puso ni Yuhan, hindi na ganoon kahalaga sa kanya si Shiyang. O kaya ay nine-love na siya sa iba. Habang si Shiyang ay nawala sa kanyang gusot na pag-iisip, ang kanyang telepono ay walang humpay na tumunog, na naputol ang kanilang pag-uusap. Ang kanilang pagtatagpo ay biglang natapos. Ang pasyente ni Shiyang ay biglang nagkaroon ng matinding pananakit ng tiyan, at ang mga pain reliever ay hindi gumagana. Ngunit pagkatapos ay masayang sinabi ng pasyente na wala na silang sakit. Nagdulot ito ng pagkalito sa lahat. Sumugod si Haeyeon para sabihin sa lahat na bumalik na si Yuhan sa ospital. Ngunit nag-ambala siya ng mga doktor na abalang-abala sa kalagayan ng pasyente. Pagkatapos ng maraming pabalik-balik, sa wakas ay narating ni Haeyeon ang kanyang punto. Masaya ang lahat na nakabalik ng ligtas si Yuhan. Si Shiyang lamang ang napuno ng pag-iisip, lumabas ng opisina. Ang pasyente ay biglang nagkaroon muli ng pananakit ng tiyan, ngunit hindi alam kung saan ito, at pagkatapos ay nakatulog pagkaraan ng ilang sandali. Sa sitwasyong ito, sinabi ng lahat, kung narito si Yuhan. Wala pang 10 segundo ay na-diagnose niya ang sanhi ng sakit. Dahil dito, biglang tumayo si Shiyang, itinuro ang daliri sa kanila at pinagalitan. Ibig sabihin wala tayong magagawa kung wala siya. Pagkatapos ay lumabas siya ng opisina. Sinusubukang alamin ang sakit ng pasyente. Biglang umupo si Yuhan sa likod nila. Si Jo-yoon noon ay nasa sabik na nagkukwento ng mga sintomas ng pasyente. Ngunit sa totoo lang, gusto niyang marinig ito ni Yuhan. Ito pala ay tinawagan ni Jo-yoon si Yuhan kanina. Humihingi ng tulong sa mahirap na kaso na ito. Kinuha ni Jo-yoon ang mga medikal na record ng pasyente at binasa ito kay Yuhan. Parang nagkaroon sila ng unspoken understanding. Nagkatinginan sila na parang bumalik sa mga araw na magkatabi silang nag-away 3 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos nito, nag-text si Yuhan kay Shiyang na pinaalalahanan siyang suriin muli ang electroencephalogram. Mabilis na napagtanto ni Shiyang na napalampas niya ang hakbang na ito at mabilis na sinukat ang 24 na oras na pagtulog ng EEG ng pasyente. Na-diagnose niya ang pasyente na may irritable bowel syndrome. Kung gagamutin ng tama, ang pasyente ay makakabawi ng napakabilis. Ang problemang matagal nang bumabagabag kay Shiyang ay nalutas ni Yuhan sa isang iglap. Nang gabing iyon, lumabas sila upang ipagdiwang ang kanilang matagumpay na paggamot. Gaya ng dati, tinanong siya ng isang kasamahan kung sa ospital siya nananatili. Ngumiti siya at nagpaalam na nagpapahiwatig na hindi na siya babalik sa ospital. Umalis si Yuhan. Gusto siyang iuwi ng mga kasamahan niya sa party, pero pinigilan niya sila. Umalis si Yuhan nang hindi lumilingon. Pagkatapos ay umamin si Yuron. Actually, 1 taon nang nakabalik si Yuhan kay Shiyang. Pero tahimik lang siyang pinagmamasdan. Natakot siya na makita siya ni Shiyang. Kaya tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang tasa ng kape habang kumakain sila at tinitigan si Shiyang. Biglang tumingala si Shiyang kaya nagtago siya. Ang dahilan kung bakit hindi agad pumunta si Yuhan kay Shiyang ay dahil kailangan niyang sanayin ang sarili upang mabawi ang kanyang kalusugan. Gusto niyang nasa tabi ni Shiyang kapag siya ay nasa pinakamalusog. Sa wakas ay nalaman ang katotohanan, sinugod siya ni Shiyang. Ngunit matagal nang wala si Yuhan. Nang si Shiyang ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, biglang hinawakan ni Yuhan ang kanyang kamay mula sa likod. Niyakap ni Shiyang si Yuhan nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya talaga kayang kalimutan siya. Natatakot siyang mawala siya muli. Sinabi ni Shiyang, "Yuhan, bawal kang pumunta kahit saan nang walang pahintulot ko." Pagharap kay Shiyang, ang tanging nakakaunawa at nagmamahal sa kanya, itinaas ni Yuhan ang kanyang magandang mukha gamit ang 2 kamay at marahan siyang hinalikan. Sa sandaling ito, maging ang simoy ng gabi ay sobrang sarap.
Tinanggihan muli ni Yuhan ang imbitasyon ng ina ni Shiyang. Piniling ialay ang kanyang kakayahan sa mga matatandang talagang nangangailangan sa kanya sa isang malayong nursing home. Sinubukan niyang madama ang kanilang sakit at palakasin ang loob sa mga huling sandali ng kanilang buhay, binibilang sa segundo, nang hindi nagagamit ang kanilang mga pain reliever. Natapos ang araw na may tawanan at saya. Dito nagtatapos ang pelikula. See you sa susunod na video.